Nawalan lang ang Russia ng pinakamalaking teritoryo nito sa digmaan sa Ukraine. Hindi natin tinatalakay ang lupa. Hindi pa nagsisimula ang Ukraine ng malaking kontraopensiba na nagtaboy sa mga puwersa ng Russia palabas ng mga sinakop na silangan at timog na rehiyon. Plano pa yan para sa susunod. Hindi solid ang teritoryong hindi pa nawawala sa Russia. Likido ito. Ang Dagat Itim ay pag-aari ng Ukraine, isang mahalagang tagumpay na pundasyon ng mga layunin ng Ukraine sa depensa kontra Russia. Ang mga nasakop na teritoryo ay mas ligtas, ngunit mas mahalaga. Ang pagkatalo ng Russia sa Black Sea ay nagbubukas ng daan para sa mas malaking bagay. Pagbagsak ng iligal na sinakop na Crimea noong Hulyo 5. Inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ganap ng kontrolado ng Ukraine ang Black Sea. Nagtagumpay ang puwersang pandagat ng Ukraine at mga bahagi ng depensa at seguridad sa itinuturing ng marami na imposibleng mangyari. Nawalan na ang Russia ng Black Sea. Idineklara ng Pangulo ng Ukraine, itinuro niya ang lubos na pagkaparalisa ng Black Sea Fleet. Dahil sa mahusay na estratiya ng Ukraine, kaya napakadelikado na para sa natitirang barko ng fleet na maglayag sa mahalagang daan ng tubig. Napalayan ng Ukraine ang Black Sea kahit wala itong navy. Imbes, gumamit ito ng mga drone sa himpapawid at dagat, pati mga misil, para gawing delikado ang dagat sa sinumang barkong Ruso na maglalayag dito. Totoo na ito, ang pinakamalaking lugar na napanalunan ng Ukraine at nawala sa Russia sa digmaan hanggang ngayon. Napakalaki ng itim na dagat, may sukat na 422,000 kilometro kwadrado, hindi kasama ang mas maliit na dagat ng Azov na konektado sa itim na dagat. Pwede nating isama ang dagat ng Azov. Di rin maganda ang kalagayan ng Rusya. At makakakuha ang Ukraine ng 461,000 kilometro kwadrado ng tubig na inagaw mula sa Rusya at sa hukbong dagat nito. Alam naming iniisip mong hindi lupa ang Dagat Itim. Tama ka, malinaw. Pero malaking bagay ito dahil kasing halaga ng Black Sea sa Russia ang daan ng tubig na ito. Parehong sa opensiba at depensiba, gaya ng alinmang teritoryong kontrolado nila sa Ukraine. Matagal nang sangkot ang Russia sa labanan sa Black Sea, bago pa man nila salakayin ang Ukraine. Ayon sa Chatham House, pinanatili ng Russia ang kontroladong kaguluhan sa dagat sa pamamagitan ng lihim at hayagang kilos. Kaya naging tagapamagitan nito sa mga sigalot sa Black Sea. Sa pamamagitan ng ganung posisyon, kasabay ng illegal na pag-aneksa sa Crimea, nabigyang katwiran ng Russia ang pagpapalakas ng Black Sea Fleet sa Black Sea. Noong Pebrero 2022, sinalakay ng Russia ang Ukraine at nakita natin ang tunay na layunin ng mapanlinlang nilang diplomasya sa Black Sea. Ginamit ang Black Sea sa pananakop. Alam ng Russia na ginagamit ng Ukraine ang Black Sea sa pag-export ng butil, dahilan kaya kumita ang tinaguriang breadbasket ng Europa ng mahigit $27 bilyong mula sa mga iniluluwas nitong produktong agrikultural. Karamihan dito ay dumaan sa Black Sea noong taon bago inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Sinubukan ng Russia na pigilan ito agad. Napilitang lagdaan ni Putin ang Black Sea Grain Initiative para payagang makadaan ang mga sasakyang dagat ng Ukraine. Ngunit umatras siya noong Hulyo 2023. Noong Setyembre 2023, ayon sa Center for Strategic and International Studies, tinatayang 6 na milyong tonelada ng butil ng Ukraine ang ninakaw ng Russia sa Black Sea. Malinaw ang estratehiya. Gamitin ang Black Sea para pagkaitan ng Ukraine ng mga ekonomikong yaman na kailangan nito para ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. Ang Black Sea Fleet ay inaasahang gaganap ng malaking papel sa planong ito. Sinamantala ang katotohanang wala namang tradisyonal na hukbong dagat ang Ukraine. At tiyak na wala itong sariling armada ng mga barkong pandigma para makalaban. Siyempre, ang pagpigil sa butil ay hindi lang ang tanging dahilan kung bakit gustong kontrolin ng Russia ang Black Sea. Nagbibigay daan ang dagat na yon sa paglipat ng tropa at kagamitan mula Crimea papuntang Ukraine. Pwedeng gamitin ng Russia ang barkong pandigma para maglunsad ng misil sa mga lungsod at military infrastructure ng Ukraine. Hindi mahalaga kung nakahiwalay ang Black Sea Fleet o isinara ng Turkey ang mga kipot sa lahat ng barkong pandigma matapos ang pagsakop ni Putin. Hindi nakakailanganin ng Russia ng higit pa sa kung anong mayroon na sila. Ang mga barkong pandigma at submarino ay magpapasok sa Ukraine, habang ang mga barkong kargamento at panglanding ay magdadala ng supply sa mainland ng Ukraine. Pagkatapos, noong ika-14 ng Abril 2022, nagbago ang lahat. Gumamit ang Ukraine ng mga missile na Neptune para tamaan ang Moskva na pinakamahalagang barko ng Black Sea Fleet. At biglang, mula sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa, ang isang bansang walang hukbong dagat ay nagkaroon ng bagong estratehiya na maaari nitong gamitin para durugin ang Black Sea Fleet at makamit ang ganap na tagumpay na sinasabi ni Zelensky na natamo na ngayon. Sa kanyang deklarasyon sa Telegram tungkol sa tagumpay sa Black Sea, pinuri ni Zelensky ang hukbong dagat ng Ukraine kasama ang mga puwersa ng depensa at seguridad nito. Sinabihan ang Russia na ang Black Sea at Dagat Azov ay hindi magiging mapayapa para sa kanila. Hindi nito lubos na ipinapakita kung paano tinalo ng Ukraine ang Russia sa mahalagang daang tubig na ito. Matapos ang pag-atake sa Moskva, wala nang pagpipigil at sinimumi ng Ukraine na targetin ang kahit anong barkong pandigma ng Black Sea Fleet na pumasok sa abot ng kanilang saklaw. Marami pang misil ang ipinadala
Minsan, gawa ng Ukraine mismo at minsan naman ay galing sa mga kaalyadong bansa sa kanluran. Habang lumilipas ang panahon, nakagawa ang Ukraine ng malalaki at malalakas na aerial drone na kayang palubugin ang mga barko. Gumawa ito ng mga maritime drone na kayang magpatrolya sa Black Sea nang walang tao at handang maglunsad ng mga pag-ataking kamikasi laban sa mga barkong pandigma ng Russia na ngayon lang nakaranas ng ganitong banta. Sa loob ng 2 taon, pagkatapos masira ang Moskva, paulit-ulit na umatake ang Ukraine. Sa kalagitnaan ng 2024, natamaan at napilay ng Ukraine ang 26 na barko na bahagi ng Black Sea Fleet na bumubuo ng halos ikatlong bahagi ng buong armada. Nang hibabaw ang mga inobasyon tulad ng Magura V-5 maritime drone na kayang magdala ng daan-daang kilong pampasabog sa mga barkong Ruso. Nung tagsibol, 2024, naging sapat ang kumpiyansa ng Ministry of Defense ng UK para tawaging halos hindi na gumagana ang Black Sea Fleet dahil mas namamayani ang drone at misil ng Ukraine. Napilitan ng fleet na umatras mula sa pangunahing base nito sa Sevastopol, Crimea, sa isang desperadong pagtatangka na makalayo sa abot ng Ukraine. Sinubukan ni Putin na baluktutin ang katotohanan. Ginamit niya ang mga parada ng militar at propaganda para pagtakpan ang malaking pagkatalo ng Russia sa Black Sea. Ginawa ni Iya ito habang desperadong hinahanap ang paraan para mabawi ang kontrol sa dagat para sa pag-atake sa Ukraine at proteksyon ng Crimea. Ngunit lahat ng yon ay nauwi sa wala. Nakamit ng Ukraine ang tagumpay sa Black Sea at ang mga numero ang nagsasabi ng lahat. Marami pang higit sa 26 na barko ang maaari ng ituring ng Ukraine bilang mga biktima ng mahusay nitong estratehiya sa Black Sea. Ayon sa United 24 Media, sinabi ng Ukraine na natamaan na nila ang 12 pangunahing barkong pandigma ng Russia sa Black Sea. 4 sa mga barkong yon ang nawasak at 8 pa ang nasira na posibleng hindi na magamit. Inatake ng Ukraine ang mga landing ship ng Russia ng 25 beses na nagdulot ng 15 nawasak at 10 nasirang barko. Tintarget din ang mga auxiliary vessel na sumusuporta sa ibang barko. 12 pag-atake ang kabuuan. 3 ang nawasak. 9 ang nasira. Unang beses naglabas ng eksaktong bilang ang Ukraine tungkol sa kanilang kampanya sa Black Sea. At ang laki ng saklaw ng mga pag-ataking ito ang dahilan kung bakit maaring igiit ng Ukraine ang kanilang tagumpay. Hindi pa tuluyang nawasak ang Black Sea Fleet. Tuwing maglalayag ang barkong Ruso, nakaabang ang mga drone at misil ng Ukraine. Hindi makapagpadala ng dagdag barko ang Russia dahil isinara ng Turkey ang mga kipot papuntang Black Sea. Napilitan si Putin sa hindi maisip na sitwasyon. Isang bansang walang navy ang nagpatigil sa kanya sa paggamit ng Black Sea Fleet. Ibig sabihin, ang balanse sa Black Sea ay lumipat na pabor sa Ukraine. May epekto ito sa militar ng Russia at kontrol ni Putin sa iligal na inanex na Crimea. Impresibo ang mga numero. Pero ang mas mahalaga sa kampanya ng Ukraine sa Black Sea ay nagbubukas ito ng daan para sa pag-aalis ng impluwensyang Ruso sa Crimea. Iyan ang pangwakas na layunin ng Ukraine. Kung mawala ang Crimea sa Russia, palpak ang pananakop. Gayunpaman, bago tayo magpatuloy sa mas malalim na pagtalakay sa nagbabapong dinamika sa Black Sea at kung ano talaga ang ibig sabihin nito, paalala lang na pinapanood mo ang programang pang-militar. May natututuhan ka ba mula sa video na ito? Magaling! Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para makita mo ang mga susunod naming palabas. Mahalagang tandaan na kahit natalo sa Black Sea, naroon pa rin ang Rusya sa daan ng tubig na yon. Ayon sa Carnegie Endowment, naniniwala si Putin dahil sa kanyang kayabangan na pansamantala lang ang problema ng Rusya sa Black Sea at hindi ito permanenteng bahagi ng digmaan sa Ukraine. Siguro iniisip niya na biglang wawasakin ng Rusya ang sentro ng pagmamanupaktura sa loob ng Ukraine na gumagawa ng mga missile at drone para sa estratehiya ng Ukraine. 4 na taon na ang labanan pero hindi pa rin natupad. At delusional pa rin si Putin sa pag-asang magwawagi ang Rusya. May mga barko pa rin ng Black Sea Fleet na hindi pa nalubog o nasira, kaya hindi pwedeng magpabaya ang Ukraine. Wala sa mga yon ang nangangahulugang hindi tuluyang lumipat ang balanse sa panig ng Ukraine. Makikita natin ito sa pagtrato ngayon ng Rusya sa Black Sea Fleet nila. Ayon sa ulat, noong Hunyo 26, sinabi ni Metso na hindi na ginagawa ng Black Sea Fleet ang karamihan sa tungkulin nito. Sa halip, naval aviation ng Rusya ang gumaganap, kaya halos walang silbi ang barkong pandigma. Kahit ang paglulunsad ng mga misil papunta sa Ukraine ay tila hindi na kayang gawin ng mga barko ng Rusya. Sinabi ng New Voice of Ukraine noong Hulyo 5 na patuloy ginagamit ng Rusya ang mga barko para maglunsad ng caliber cruise missiles. Hindi na pumapalaot sa Black Sea ang mga barkong yon para maglunsad. Nanatili sila sa kanilang mga daungan at umasang hindi sila atakihin ng Ukraine habang nakahinto. Ito lang ang tanging opsyon na meron ang fleet. Ang paglalakbay papasok sa Black Sea ay nangangahulugan na makakaputok ang mga barko mula sa mas malapit na distansya. Mas madaragdagan ang bilang ng mga target na maaari nilang tutukan, pero hindi kayang tanggapin ng Russia ang panganib na yon. Lahat ng barko maglalayag ay nagiging target din. Inilarawan ni Dmytro Pletenchuk, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine, ang kalagayan ng Black Sea Fleet ng Russia. Wala ng unit ng mananakop sa dagat, ni sa Azov Sea, ni sa Black Sea. Sa mga nagdaang buwan, naging luho na lang ang paglalayag sa dagat. Sabi ni Pletenchuk, hindi kayang tustusan ni Putin ang luho na ito, lalo na't alam niyang maaring isakripisyo ang multi-milyong dolyar na mga barkong pandigma na tinatamaan ng mga drone
na ilang libong dolyar lang ang ginagastos para gawin. Buwan o dalawa bago ang mga revelasyong ito, iniulat ng United 24 Media ang isa pang pasya tungkol sa Black Sea Fleet na ginawa ni Putin. Iniulat ng outlet na nadismaya ang Russia sa pagkawala ng mga barkong pandigma, kaya inilipat nila ang mga mandaragat sa drone units. Ayon sa grupong partisanong Ukrainian na Atesh na nagsasabing nagpasya ang mataas na pamunuan ng Russia na mas makabubuti kung gagamitin ang mga mandaragat bilang mga operator ng drone kaysa sa trabahong pinaghandaan nila ng maraming taon. Iyan lang ang dapat mong malaman sa sitwasyon ng Russia sa Black Sea. Hindi na naglalayag ang mga mandaragat kahit ang mga barko na maaring ipagsapalaran ng Russia ay hindi na lumalabas sa tubig dahil ang mga taong dapat maglayag sa mga ito ay abala sa pag-alam kung paano gumagana ang mga drone. Iyan ay tagumpay para sa Ukraina. Ngayon, desperado ang Russia na magpakitang may silbi ang mga mandaragat nito. Kaya lalo lang, ginagawang mas walang silbi ang Black Sea Fleet sa muling pagtalaga sa kanila. Talagang walang kapayapaan para sa Russia. Pero kahit masakit para kay Putin, mawalan ng Black Sea sa Ukraine, lalo na matapos niyang mag-invest ng malaki para gawing pangunahing impluensya ang Russia sa dagat. Mas maliit ang pagkawala kaysa sa magiging epekto nito sa hinaharap. Ang Crimea ay nanganganib. Hindi na maasahan ng Russia ang Black Sea Fleet para sa proteksyon. Pagsapit ng 2026, napilit ang tanggapin ni Putin na pabigat na ang Crimea para sa Russia. Hindi ito dapat ganito. Ang Crimea, tulad ng Black Sea, ay dapat sanay maging pakinabang. Bahagi ng supply chain mula Russia, dumaraan sa Crimean Peninsula, papasok sa Black Sea at saka sa mainland ng Ukraine. Mula Crimea, pwedeng maglunsad ang Russia ng missile, drone at glide bomb na suportado ng Black Sea Fleet. Pinipipilan ang anumang uri ng pagganti mula sa Ukraine. Alam na natin ngayon na hindi iyon ang nangyari. Ang pagbagsak ng Black Sea Fleet ang nagbunsod sa pagkakabukod ng Crimea na nakita natin sa malaking bahagi ng 2026. Marami na pag-usapan tungkol sa kampanya ng Ukraine laban sa mga rutang lohistikal na papasok at palabas ng Crimea. Tama lang naman ang kampanyang iyon kung saan nakita nating winasak ng Ukraine ang mga tulay at sinira ang di mabilang na daan-daang supply at fuel trucks na papunta sa Crimea. Malaki ang papel sa kampanya ng pagbubukod na dahan-dahang inaagaw ang Crimea mula sa pagkakahawak ni Putin. Ang mahusay na panggigipit sa lohistika ng Ukraine ay nagbago sa RR-200 at 80 highway na nag-uugnay sa Crimea, Russia at Timog Ukraine bilang isang highway mula sa impyerno. Punong-puno ng nasusunog na sasakyan na winasak ng mga middle strike drone ng Ukraine. Maraming lugar sa Crimea ang nawalan ng kuryente dahil tinatamaan ng parehong mga drone ang mga power station at substation. At sira ang mga air defense ng Crimea dahil tinatarget din ito ng mga drone ng Ukraine. Pero huwag kayong magkamali, kasing halaga rin ng kampanya sa lohistika na yon ang pagkawala ng kontrol sa Black Sea. Sa ilang paraan, ang isa ay nagpapalakas sa isa pa. Noong Hunyo, naglunsad ang Ukraine ng isang matinding pag-atake sa magkabilang panig ng tulay ng Kerch na nag-uugnay sa Crimea at sa pangunahing lupain ng Russia. Kasama sa pag-atake ang strike sa mga ferry na gamit ng Russia sa paghahatid ng supply sa Black Sea at Sea of Azov. Hindi sana nangyari ang mga pag-atakeng yon kung hindi napatigil ang Black Sea Fleet. Mas maraming bahagi ng lohistika ng Russia ang nawasa. Pero igit pa roon, ang pagkawala ng Black Sea ay may praktikal at simbolikong kahalagahan. Sa praktikal na antas, sinusubukan ng Russia na panatilihin ang mga air defense sa iba't ibang isla, mga sandbar at minsan pati na rin sa mga infrastruktura ng langis na nasa Black Sea. Kailangan ng mga depensang yon ng maintenance at kailangan ng Russia ang mga barko nito para magpadala ng mga inhinyero roon. Hindi na yon madalas mangyari ngayon. Laging may panganib ang barkong maglalayag. Hindi rin magagamit ng Russia ang kanilang mga barko para magpakawala ng mga misil. Gaya ng napag-usapan na natin o magsilbing mga gumagalaw na plataporma ng depensa sa himpapawid para protektahan ang Crimea. Sa simbolikong paraan, halos nawala na sa Rusya ang lungsod daungan ng Sevastopol kahit man lang bilang tradisyonal na punong himpilan ng Black Sea Fleet. Ang pagkawalang iyon ay dagok sa anumang pahayag ni Putin na lubos na kontrolado ng Rusya ang Crimea. Hindi maaari yun. Hindi na nga magamit sa nilalayong layunin nito ang lungsod daungan na dapat sanay mahalaga sa mga plano ng Rusya para sa Ukraine. Hindi lang Black Sea ang apektado ng pagkawala ng Black Sea Fleet. Delikado na ang Crimea ngayon dahil hindi na naglalayag ang mga barkong pandigma ng Rusya. Napaka-epektibong sinamantala ng Ukraine ang katotohanan ito. At ngayon ay nagsisikap itong gawing hindi na matiis ang buhay para sa mga mananakop na nasa Crimean Peninsula. Mabilis nang nagwawakas ang pamumuhay na kilala ng mga mananakop noon. Kakulangan sa gasolina at paulit-ulit na pagkawala ng kuryente ang dinaranas ng mga naninirahan sa Crimea at tila wala pang katapusan nito. Ayon kay Mikhail, isang mananakop na nakausap ng The Moscow Times, walang gasolina dito. Laging may naririnig na pagsabog ang mga bata at limitado ang kuryente at tubig. Hindi ko alam kung kailan ito matatapos. Ayoko ring umasa sa mga tren. Lagi silang kinakansela o nire-reschedule. Mas mabuti nang may supply ng gasolina. Dito, hindi tulad sa Sebastopol. Imposibleng makabili ng gasolina. Kahit sa Teora, wala nang gumagana sa Crimea ayon sa plano ng Ukraine. May mga ulat ng kakulangan sa pagkain sa Crimea kung saan ang mga pangunahing bilihin tulad ng cereal, harina at asukal ay nagiging mahirap nang makita sa mga istante ng grocery. Lubhang naapektuhan ang turismo sa Crimea. Hindi na nakakagulat yan. Araw, dagat, buhangin, walang gasolina.
Ayon sa Radio Free Europe, Radio Liberty, nabawasan ang kita ng Crimea sa turismo dahil ayaw na ng mga tao bumisita sa peninsula na naging war zone kahit walang Ukrainian soldiers na pumunta roon. Hindi na nila kailangan gawin yon. Ang mga drone na ang gumagawa ng pinsala. Nagsimula ito nang bumagsak ang Black Sea Fleet. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang Ukraine na atakihin ang Crimea. Kasama ang kampanya ng pagharang sa logistik na ngayon ay pumuputol sa ugnayan ng Crimea sa Russia at sa sinasakop na bahagi ng Ukraine. Kung hindi pa sapat ito para kumbinsihin kang epektibo ang estratehiya ng Ukraine na gawing hindi matirhan ang Crimea, hindi mo na kailangang makinig sa amin. Sa halip, tingnan mo kung anong ginagawa ng Rusya. Sa ulat noong Hulyo 3, inihayag ng Euromaidan Press na sinasabi ng Artes na inutusan ang mga opisyal ng Rusya sa mga lungsod ng Kerch at Feodosia sa Crimea na ipunin ang lahat ng opisyal na dokumento at kagamitan upang mailikas sila mula sa peninsula. Hindi ito kaso ng mga opisyal na yon na may ilang linggo para tapusin ang trabaho. Binigyan sila ng deadline hanggang Hulyo 3. Wala na raw ang mga dokumento at kagamitan doon. Kung ipagpapalagay na ayon sa plano ng Rusya ang lahat, natatakot na ang Russia. Talo na ang Russia sa Black Sea. Crimea na ang susunod habang tuloy ang pag-atake ng Ukraine. Ang isang peninsula na dapat sana'y magsisilbing permanenteng base ni Putin para magpakita ng lakas sa Black Sea ay naging target na ngayon matapos mabigo ang mismong fleet na dapat sana'y magpakita ng lakas na yon. Di sana nagkaganito kung hawak ng Russia ang Black Sea. Pero hindi naman nila kontrolado. Tama si Zelensky. Nawala sa Russia ang posibleng pinakamahalagang lugar sa digmaan sa Ukraine na yon. At malapit na, mas mahalaga pang bahagi ng teritoryo ang susunod na babagsak na parang domino. Ang malawak na hukbo ng drone ng Ukraine ay patuloy na nagkakaiba-iba at lumalawak kung saan marami sa mga pinakabagong modelo ay may malalaking pagbuti kumpara sa mga nauna. Mas malawak na abot at mas malalaking warhead. Isa sa pinakabagong modelo, ang Zerka, ay may mas mahalagang kalamangan. Sarili nitong utak. Kaya nitong otomatikong maghanap, subaybayan at alisin ang banta ng kalaban nang hindi na kailangan ng tao. Ito ang bagong ebolusyon ng teknolohiya ng Unmanned Aerial Vehicle o UAV. Isang tunay na manganggaso na hindi tao na pinalaya sa himpapawid ng Ukraine na may isang layunin lang. Hanapin at wasakin ang pinakamaraming Russian drone hanggat maaari. Hindi dapat maliitin ang epekto ng ganitong drone. Bago natin alamin kung paano ito makakaapekto sa labanan sa mga susunod na buwan, tingnan muna natin ang pagbuo at disenyo nito. Ang Zerka ay produkto ng dalawang magkaibang kumpanya ng depensa sa Ukraine, Noctis at Vary Industries. Ang Noctis ay kumpanyang teknolohiya sa depensa na dalubhasa sa automation ng unmanned system at interception tech gaya ng intelligent solutions laban sa drone. Imbes na magdisenyo at magde-develop ng bagong hardware mula umpisa, mas inuuna ng kumpanyang ito ang pag-develop ng automated systems gaya ng target tracking at interception algorithms para gawing mas matalino at mapanganib ang mga drone, habang pinadadali ang trabaho ng human operator. Ang Vary Industries ay nagsimula bilang maliit na startup noong digmaan sa Kyiv. Ngayon ay isa na sa mga pangunahing gumagawa ng advanced unmanned aerial systems sa Ukraine, mga electronic parte at military software. Gumagawa ito ng mga UAV tulad ng Vary 15 Kamikaze drone at Vary Opto 15 fiber optic UAV. Pati na rin ng mga accessory ng drone gaya ng Mara Pro Drone Mounted Relay System at Vary 15 Ground Station na mahigit 80% ng mga bahagi ng drone nito ay gawa mismo sa Ukraine. Ang pangunahing pagbuo ng bagong Zerka drone ay isinagawa ng Noctis. Kasama ang Vary nagbibigay ng suporta sa pamumuhunan at kadalubhasaan sa produksyon para makagawa ng pinakamahusay na produkto. Hindi ordinaryong drone ang ginagawa nila, kundi drone na may natatanging layunin. Dapat itong maging pinakamabisang pamatay Shahid. Ang mga drone na Shahid ay nagmula sa Iran at unang ibinigay sa Russia noong mga unang yugto ng digmaan sa Ukraine noong 2022. Kalaunan, sinimulan ng militar ng Russia na baguhin at i-produce ng maramihan ng mga ito, pati na rin binigyan ng bagong pangalan na Gerund 2. Pero sa malaking bahagi ng mundo, tinatawag pa rin silang mga Shahid. Sa paglipas ng labanan, ginamit ang mga ito ng may mapanirang epekto sa hindi mabilang na mga pag-atake sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Sinatarget ang militar at civilian infrastruktura. Para masigurong pinakamalaking pinsala ang dulot ng mga pag-atake, libo-libong unit ang ginagawa ng mga pabrika ng Rusya bawat buwan at iniutos ng mga komandante ang pagpapakawala ng malalaking kuyog ng mga ito patawid ng hangganan papasok sa Ukraine. Patuloy na nakakahanap ng mga paraan ang mga inhinyero ng Kremlin para pagbutihin ang kakayahan ng kanilang mga drone. Halimbawa, noong una, ang mga Shahid ay kayang magdala lamang ng mga warhead na tumitimbang ng hanggang 50 kilo o 110 libra. Pero nakaisip ang mga inhinyerong Ruso ng paraan para mas mapanira ito. Ang mga bagong bersyon ay karaniwang may
90 kilo o 200 libra na warhead na. Nakapag-develop din ang mga kupo ng Ruso ng jet-powered na Shahid na kayang umabot sa bilis na 500 hanggang 600 kilometro kada oras, 300 hanggang 370 milya kada oras. Pero karamihan sa mga ito ay umaasa pa rin sa mas simple at mas murang mga propeller para sa pagpapaandar. Nagbibigay sa kanila ng bilis na hanggang 180.5 kilometro kada oras o 115 milya kada oras. Madalas silang lumilipad ng mababa at ginagamit ng maramihan upang dagsayin at madaig ang depensa ng Ukraine sa himpapawid. Hindi na bago ang makakita ng 600 at 60 o mas maraming drone na ginagamit sa isang attack. Ayon sa media ng Ukraine, halos 60,000 drone ang inilunsad ng Russia mula simula ng digmaan. Mabuti na lang natutunan ng puwersa ng Ukraine kung paano harapin ang nakamamatay na banta habang tumatagal ang labanan. Nakapag-develop sila ng isa sa pinakakomplikado at epektibong air defense networks gamit ang AI-powered turret at mobile fire group, mga electronic warfare jammer, mga anti-aircraft gun at missile battery, at PATI attack helicopter. Marami rin itong natanggap na tulong mula sa labas. Nagbigay ang mga kanluraning kaalyado ng ilan sa kanilang pinakamahusay na depensa sa himpapawid sa Ukraine. At nang malaman ng Amerikanong kumpanya ng telekomunikasyon na Starlink na ginagamit ng mga Ruso ang mismong mga satellite nito, agad nitong pinutol ang kanilang access na nagdulot ng agarang pagkaantala sa kanilang mga operasyon. Kahit ganun, patuloy pa rin ang pagdating ng mga grupo at patuloy na nakakahanap ng paraan ng mga inhinyero ng Rusya para gawing mas epektibo ang kanilang mga drone, pinapabuti ang kanilang mga navigation system at inaayos ang kanilang pagkakagawa. Isinama rin ng mas matalinong resistensya kontra electronic warfare. Bilang tugon, hinahanap pa rin ng Ukraine ang mas epesyenteng paraan para mapuksa at mapawalang bisa ang banta ng mga drone. Isa sa mga pinakamahusay na paraan na natuklasan nila ay ang paggamit ng mga interceptor drone. Mga UAV na dinisenyo hindi para sa surveillance o pag-atake sa lupa, kundi para hanapin at sirain ang ibang UAV sa himpapawid bago makarating sa target. Napatunayang napaka-epektibo nito. Simula nang palawakin ng Ukraine ang kanilang interceptor arsenal, nag-deploy sila ng sistemang tulad ng Wild Hornet Sting 2, ang Skyfall P1 Sun at ang Octopus 100. Mas nagtagumpay ito sa pagpabagsak sa karamihan ng mga panghimpapawid na asset ng Rusya. Tunay nga, madalas gamitin ng Kiev ang mga interceptor at iba pang paraan para mapabagsak ang halos 75% ng drone ng kalaban. Nailigtas ang napakaraming buhay sa proseso, kaya hindi na nakakagulat. Nasabik ang Kiev na mag-invest pa lalo sa technology ang ito, kasama ang ilan sa pinakamalaki at pinakamahusay na drone companies na aktibong nagtatrabaho sa pag-upgrade ng mga umiiral ng interceptor o pagde-develop ng mga bago, na ibinabalik tayo nito sa Zerka. Dinisenyo mula sa simula ng isang espesyal na team ng mga inhinyero at programmer na may malawak na karanasan sa larangan ng counter-drone defense. Opisyal na inyanunsyo ni Viri ang kapanapanabik na interceptor noong Hunyo 30, 2026, kasabay ng paglabas ng kumpanya ng listahan ng technical na detalye at kakayahan ng Zerka. Sa itsura, ang hugis bala ng Zerka ay kahawig ng ibang mga interceptor drone na matagumpay na ginagamit ng Ukraine, tulad ng P-ISA Sun. Ibinunyag ng gumawa na kaya nito umabot sa bilis na higit sa 340 kilometro kada oras o 211 milya kada oras at kayang mag-operate sa taas na 6 na kilometro o humigit kumulang 3.7 milya. Ipinagmamalaki nito ang saklaw ng operasyon na hanggang 30 kilometro o mga 18.6 milya at kayang lumipad ng hanggang 20 minuto kada takeoff. Sapat para makahanap, sumubaybay at umatake sa mga drone ng kalaban. At kapag oras na para harapin ang mga target ng kalaban, dito talaga namumukod tangi ang Zerka at naiiba sa iba. Karamihan sa ibang drone ay kailangang mano-manong gabayan mula paglipad hanggang makita at subaybayan ang target. May ilan sa kanila na may autonomong kakayahan, kaya ang AI nila ang kumukontrol sa huling yugto ng paglipad. Habang tinutumbok nila ang kanilang mga target, kadalasan kailangan pa rin nila ng pilotong tao sa simula ng biyahe sa himpapawid. Iba ang Zerka. Ayon kay Viri, kayang tukuyin, subaybayan at i-neutralize ng drone ang mga banta sa himpapawid kahit ang mga mabilis gumalaw nang hindi na kailangan ng patuloy na kontrol mula sa operator. Iyon ang nagbibigay ng malaking kaibahan. Ito ang dahilan kung bakit madaling gawing pangunahing sandata ng hukbong interceptor ng Ukraine ang drone na ito. Dahil kung totoo ang sinabi ni Viri tungkol sa drone na ito, maaring magpalipad ang Ukraine ng buong grupo ng mga Zerka sa himpapawid nang hindi nangangailangan ng maraming ground team ng mga piloto para kontrolin ang mga ito. Gagana sila na parang mga fire and forget na missile na hindi na kailangang bantayan at mano-manong gabayan sa mga target na lokasyon. Maaari mong isipin na ang ganitong uri ng mga advanced na kakayahan ay may kaakibat na mataas na presyo. Pero narito pa ang isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa Zerka drone. Nakakagulat na mura ito. Sinasabi ng Viri Industries na bawat unit ay nagkakahalaga lamang ng hanggang $2,000. Ibig sabihin, maaaring hindi ito ang pinakamurang interceptor sa merkado ngayon. Halimbawa, ang
P1 Sun ay pwedeng magawa sa kalahati lang ng presyo niyan. Pero ang Zerka ang pinakamurang interceptor na may sarili nitong otomatikong kakayahan sa pagtuklas at paggabay. Napakababa ng presyo para sa isang napaka-advanced na kagamitang militar. Patunay ito kung gaano ka-epektibo at matipid ang mga kumpanyang pangdepensa ng Ukraine na yon at kung gaano sila kahusay kumilos sa kabila ng limitadong oras at pondo ng digmaan ngayon. Masamang balita rin para sa Rusya ang mababang presyong ito. Pero bago namin ipaliwanag kung bakit, kung interesado ka sa ganitong kaalaman, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa Military Show. Lingaw-lingaw naming pinubusisi ito. Ngayon, hindi pa tiyak ang eksaktong halaga na binabayaran ng Russia para sa paggawa ng Shahed drone dahil magkakaiba ang ulat ng mga sources. May ilang pagtataya na kasing baba ng $20,000 kada unit at ang iba naman ay mas mataas, umaabot hanggang $80,000. Kung isipin ng lohikal, posibleng ang tunay na presyo ay nasa gitna ng dalawang sukdulan. Mga $50,000 ang karaniwang halaga ng Shahed o Geran 2 na drone. Ang murang paggawa ng mga drone ay nadulot ng malaking hamon sa Ukraine mula nang lumitaw ang mga ito sa kanilang himpapawid noong 2022. Paano mo alisin ang banta na yan nang hindi nasasayang ang mamahaling bala? Dahil bago pa dumating ang interceptor drone, ang tanging siguradong paraan para pabagsakin ang kalabang drone ay gamit ang interceptor missile. At hindi mura ang interceptor missile. Maraming kanluraning kaalyado ng Ukraine ang nagbigay ng ganitong bala sa pagdaan ng mga taon. Nagpadala ang US ng Patriot Pack missiles halimbawa at AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile AMRAAMs. Pero ang AIM-120 ay halos $1,000,000 bawat missile. Ang PAC-2 at PAC-3 na missile ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat isa. Kahit ang ilan sa mas murang interceptor ng Kiev, tulad ng German Iris-T na missile, ay umabot pa rin sa $100,000 bawat isa. Marami sa mga munisyong ito ay makukuha lang sa limitadong dami. Halimbawa, mga 600 lang na Patriot missiles ang natanggap ng Ukraine sa unang 4 na taon ng digmaan. Kaya, hindi lang mahalaga ang mga kagamitang ito, kundi bihira pa. At wala talagang lohika sa pagpapaputok ng $1,000,000 na missile sa isang drone na nagkakahalaga lang ng $50,000. Lalo na kung kaya ng kalaban na gumawa at magpalipad ng daan-daang ganung $50,000 na mga drone sa parehong araw. Kaya naman, wala nang ibang pagpipilian ng Ukraine kundi ireserba ang kanilang mga interceptor at gamitin lang ang mga ito laban sa mas malalaki at mas mahal na banta ng kalaban tulad ng cruise missiles, habang naghahanap ng mas murang paraan laban sa mga Shahed. Sa kabutihang palad, mahusay na hinarap ng bansa ang hamon na ito at ang Zerka ay pinakabagong patunay nito dahil kung kaya mong pabagsakin ang isang kalabang kagamitan na nagkakahalaga ng $50,000 gamit lang ang sandatang nagkakahalaga ng $2,000, napakatipid nito para sa'yo pero masama para sa kalaban mo. Kung may sapat na Zerka ang Ukraine sa ida, bawat matagumpay na pagtumba ng Russian Shahed ay nagdudulot ng humigit kumulang $48,000 na lugi sa Kremlin na maliit lang kumpara sa malaking defense budget ng Moscow. Pero mabilis na umabot sa milyon ang gastos ng maraming nawasak na drone. Maaari pang umabot sa bilyon sa katagalan. Ang Rusya ay kasalukuyang may maraming krisis sa ekonomiya. Dahil sa patuloy na pagtaas ng gastos sa digmaan, epekto ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga refinerya ng langis nito at ang sunod-sunod na mga parusa ng kanluran na nakatuon sa sistemang pinansyal nito. Ang Zerka ay paraan ng Ukraine para gawing sobrang magastos at hindi na kayanin ng kalaban ang digmaan, habang sinisira rin ang ari-arian at pinoprotektahan ng tao at infrastruktura. Siyempre, ang epekto ng drone ay nakadepende sa pagiging epektibo nitong hanapin at sirain ang mga Shahed. Pero mukhang hindi naman ito magiging malaking problema based sa paraan ng pagkakadesenyo nito. Tulad ng nabanggit kanina, noong sinimulan nila ang paggawa sa Zerka, sadya talagang ginawa ito ni Noctis at Viry Industries bilang pamatay Shahed. Ibig sabihin, lahat ng desisyon sa disenyo ay para sa layuning iyon. Maingat na ginawa at pinili ang bawat bahagi para gawing bangungot ang UAV na ito sa mga Rusong katapat nito. Walang ipinaubaya sa pagkakataon. Nakipag-ugnayan pa ang design team sa isa sa mga dalubhasang anti-Shahed na batalyon ng Ukraine na kilala bilang Dark Node para sa mahahalagang tips para gawing mahusay ang kanilang drone. Ang Dark Node ay kabilang sa pinaka-epektibo sa Ukraine sa paghahanap at pagsira ng mga Shahed drone na nakapatumba na ng mahigit 1,500 sa mga ito sa digmaan hanggang ngayon. Kabisa na nila ang disenyo ng mga drone at alam nila kung paano gamitin ang mga kahinaan nito. Mahalaga ang kanilang impormasyon para sa mga inhinyero at developer ng bagong interceptor. At dahil sa kanilang sipag at tiyaga, ang huling produkto ay mukhang taglay ang lahat ng katangian at kakayahan na kinakailangan
upang madaling mapawalang bisa ang mga syahid. Karapat dapat pansinin halimbawa, mas mabilis lumipad ang Zirka, halos doble kumpara sa karaniwang Gerund 2. Ibig sabihin nito, kahit na ang isang Russian drone ay papalapit sa isang lungsod ng Ukraine sa pinakamabilis nitong bilis, may sapat na oras ang Zirka para mag-take off, mag-lock sa target at habulin ito bago ito makalapit sa puntirya. Kahit nasubukan ng syahid na magsagawa ng mga maniobrang pang-iwas, ang napakalaking bentahe sa bilis ng Zirka ay dapat pa ring sapat para manalo sa labanan sa huli. Malaking bentahe rin ang otonomong kakayahan ng Zirka. Kung ang mga drone ay nakaasa sa mga operator na manumanong kumokontrol, kailangan ng Ukraine maghanap at magsanay ng napakarami pang piloto para magpalipad ng mga ito. Maglalagay ng limitasyon sa kabuuang UAV na maaaring gamitin sa anumang oras. Salamat sa AI system ng Zirka. Pero pwedeng magpalipad ang Ukraine ng mga pulutong ng mga drone na isang taong supervisor lang ang sumusubaybay sa mga ito at sa pag-usad ng mga ito. Malaking tulong ito sa drone crew ng Ukraine. Mas pinadadali rin nito ang paglaban sa dumaraming grupo at sabay-sabay na pag-atake ng kalaban. Napakahalaga nito dahil patuloy na umaasa ang mga komandante ng Russia sa paggamit ng taktikang brute force. Para sa kanila, ang tagumpay ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na pagpapadala ng maraming drone at misil laban sa kalaban. Umaasa na kahit may marami sa mga drone na iyon na masabat sa biyahe, may ilan pa ring makakalusot at tatama sa kanilang mga target. Sa paglipas ng panahon, umaasa sila na ang mga pag-atakeng ito ay magdudulot ng sapat na pinsala para mapilitang sumuko ang Ukraine at itaas ang puting bandila. Ang Kiev ay patuloy na lumalaban at naghahanap ng mga paraan kung paano haharapin ang papalaking mga kuyog na ito. At ang Zirka, kasama ang ibang interceptor, ito ang perpektong opsyon. Ipinapakita rin ng kwentong ito ang malaking pagkakaiba sa taktika at adaptasyon ng dalawang panig. Sa isang banda, nandiyan ang Rusya na patuloy na umaasa sa parehong mga drone mula pa noong unang yugto ng digmaan. May mga binago na rin ang mga inhinyero nito sa pagdaan ng panahon. Syahid pa rin ang pangunahing sandigan ng hukbong drone ng Kremlin, gaya ng dati, noong 2022. Ang Ukranya naman nakababuo ng mas sari-saring arsenal ng UAV na gumagawa ng lahat mula long-range scout hanggang Baba Yaga bomber drones at AI interceptors tulad ng Zirka. Sa madaling salita, binigyan ng Ukraine ang Russia ng napakarami at sari-saring bantang haharapin. At nahirapan ang Kremlin na makahanap ng paraan para kontrahin ang marami sa mga ito. Samantala, ang Russia ay matigas ang ulo na patuloy na gumagamit ng parehong uri ng drone taon-taon. Ginamit ng Ukraine ang panahon para gumawa ng 12-12 ng mabisang paraan ng paglaban dito. Ang Zirka ay isa lang doon, pero baka isa ito sa pinakamahusay sa ngayon. At tila muli, kakaunti lang magagawa ng Rusya para pigilan ang bagong drone na ito na maghasik ng pinsala sa mga UAV mismo ng Rusya. In-interview ng kilalang Ukrainian news channel ang isang aviation at drone expert tungkol sa Zirka. Nang tanungin kung paano ito masusupil ng Rusya, binanggit niya na sinubukan ng Kremlin na gumamit ng mga onboard camera at warning sensor na nakakabit sa kanilang mga drone upang matulungan silang matukoy ang mga banta sa paligid. Kasama rin ang electronic warfare jammer na ginawa para hadlangan ang komunikasyon ng mga drone ng Ukraina. Gayunpaman, binanggit niya malabong epektibo ang mga hakbang na ito laban sa Zirka. Dahil sa bilis, hindi na ito kailangang mag-alala makita ng mga kamera ng syahid. Dahil kaya nitong gumalaw mag-isa, malamang hindi ito tatablan ng jammer. Binanggit pa ng eksperto na ang mga kumpanyang depensa ng Ukraine ay aktibong gumagawa ng paraan upang mas mapalapit ang ugnayan nila sa mga kasosyong Europeo para mas mapaunlad pa ang kanilang mga teknolohiya. Tinitingnan nila ang mga opsyon gaya ng mas advanced na computer vision at machine learning at mas matitibay na semiconductor para makagawa ng mas matibay, matalino at mabilis na drone kumpara sa mga umiiral na ngayon. Ayong kina Noctis at Very Industries, ginagawa na nila ang Zirka 2.0, mas pinahusay na bersyon ng drone na ito. Lumaki at naging mas epektibo ang arsenal ng Ukraine dahil sa pagdating ng isang kakaiba at kapanapanabik na bagong sandata. Sandata ito na umabot sa taas ng stratosphere bago bumagsak sa kalaban. Isa itong sandata na kayang iwasan ng mga jammer at mga sistemang pang-elektronikong digmaan ng madali. May potensyal itong agad durugin ang depensa sa impapawid ng Rusya na mag-iwan sa tropa, kagamitan at infrastruktura ng Kremlin na lalong lantad sa mga susunod pang pag-atake. Kilalanin ang DOT, ang missile na nagdadala ng isang ideyang ilang dekada na ang tanda sa ika-21 siglo at maaaring maging napakahalagang dagdag sa koleksyon ng mga sandata ng Ukraine. Ang DOT ay dinisenyo ng programang Center of Innovative Technologies ng Ukraine. Isang magaan na missile na gawa para maiangat sa impapawid gamit ang mga lobo sa stratosphere. Kapag umabot na sa taas ang mga balloon, pakakawalan ng missile gamit ang built-in navigation systems para sundan ang planadong ruta bago tamaan ang target mula sa itaas. Isa itong napakasimpleng konsepto. Ang paggamit ng lobo sa digmaan ay nagsimula pa noong mga nakaraang siglo. Sa sinaw ng China, ang kungming na parol ay ginamit bilang kagamitang pangsenya sa militar.
Si Zhuge Liang, isang sikat na strategist, ang unang gumamit nito para humingi ng tulong nang siya'y napalibutan ng kalaban. At agad na kumalat ang ideya. Sa kanlurang mundo, isang maagang paggamit ng mga lobo para militar ay nangyari noong huling ika-18 siglo sa labanan sa Fleurus. Gumamit ang puwersang Pranses ng hydrogen na lobo para subaybayan ang kalaban at mag-ulat agad sa mga tropa sa lupa. Nagkaroon pa nga ng sariling corps ng mga lobo ang Pransya. Bagamat sandali lang itong tumagal, nakalaunan ay binuwag ni Napoleon. Hindi lang doon nagtapos ang ideya ng paggamit ng lobo sa labanan. Halimbawa, ginamit ng puwersang imperial ng Austria ang mga bombang lobo laban sa Venice noong 1849. Ikinabit nila ang mga pampasabog, bawat isa ay may bigat na humigit kumulang 24 hanggang 30 libra, 11 hanggang 14 na kilo sa mga hot air balloon na gawa sa papel na pagkatapos ay pinalipad mula sa lupa at isang steamer. Mga 200 ang pinalipad at may kahit isang tumama sa lungsod, gaya ng binalak. Bagamat marami ang napadpad sa hangin, ipinapakita nito ang malaking hamon ng pag-asa sa mga lobo sa labanan. Habang lumilipas ang panahon, iba't ibang puwersang militar sa buong mundo, kasama ang Estados Unidos at United Kingdom, tinangkang lutasin ang mga hamon at hanapin ang mas epektibong paraan ng pakikidigma gamit ang lobo. Nung unang digmang pandigdig, malawak na ginamit ang lobo bilang plataporma ng pagmamasid. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, mas dumami pa ang gamit ng mga ito. Gumamit ang mga Briton ng barrage balloons para harangin ang pag-atake ng German bomber at mga unang cruise missile. Nagplano rin sila ng isang buong operasyong militar, Operation Outward, gamit ang mga lobo. Kasama dito ang pagpapalipad ng halos 100,000 lobo. Kalahati dito may bitbit na mga pampasunog, habang ang kalahati naman ay may dalang mga piraso ng bakal na kabad. Idinisenyo para magsimula ng sunog at sirain ang mga linya ng kuryente sa Europa, na nagdulot ng kaguluhan na kailangang harapin ng mga puwersang Aleman. Samantala, gumamit ang Hapon ng mga fire balloon na kilala rin bilang Fugo Balloon Bomb upang maghatid ng mga pampasabog na karga sa kabila ng Karagatang Pasipiko. Libo-libong lobo na may 33 talampakan o 10 metrong diametro at kadalasang gawa sa papel de China ay inilunsad mula sa Honshu. May dalang pampasabog at pampasiklab na gamit. Dandan ang kalonang namataan sa Hilagang Amerika na pumumatay ng 6 at nagdulot ng maliliit na sunog sa kagubatan. Ngayon, karamihan sa mga makasaysayang halimbawang ito ay nagdulot ng magkahalong resulta. May mas makabagong teknolohiya ang mga modernong militar at mas malalim ang pag-unawa nila sa mga kondisyong maaaring makaapekto sa mga lobo sa himpapawid at mas makabagong mga paraan para malabanan ang mga kondisyong iyon. Bilang resulta, ilan sa mga makapangyarihang puwersang militar sa mundo, kabilang ang US at China, patuloy na nagsasaliksik ng mga posibleng gamit ng sistemang nakabase sa lobo. Hindi lang basta nagsasaliksik o sumusubok ang Ukraine. Aktibong naglalabas ng mga lobo ang Ukraine upang magdulot ng kalituhan, kaguluhan at pagkawasak sa hanay ng mga Ruso sa loob ng ilang taon na ngayon. Ayon sa Wall Street Journal, ngunit walang bansang mas sumabante sa paggamit ng mga lobo kaysa sa Ukraine. Ginagamit ang mga ito upang magsagawa ng matatapang na pag-atake sa loob ng Russia, kasama na rin sa pagmamanman at transportasyon at bilang mga panglinlang. Toto, gumamit ng mga lobo ang puwersa ng Kiev noong simula ng labanan. Noong una, ginamit ito sa paghulog ng bomba at granada sa mga Ruso o bilang mga panglinlang para maubos ang depensa sa himpapawid ng kalaban. Pagsapit ng 2024, pinaigting na nila ang mga operasyong nakabase sa lobo gamit ang mga produktong mula sa mga Amerikanong supplier bilang mga sistema ng paghahatid para sa maliliit na kamikaze na sandata. Dahil sa mga lobong ito, nagawang tamaan ng Ukraine ang mga target ng Russia kahit lampas sa sinakop na teritoryo at internasyonal na hangganan. Ginamit ang mga lobo sa maraming pag-atake sa oil field, refinery at shipping terminal at MGA Sentrong Pangriles. Ayon kay Michael Kaufman, eksperto sa militar ng Russia mula sa Carnegie Endowment for International Peace, ito ay isang napakahalagang bahagi ng kabuuang pagsisikap ng Ukraine na dalhin ng Russia sa negosasyon sa mas makatuwirang mga kondisyon. At ito ay dahil, kahit paano, sa mga lobo. Hindi nakakagulat na ang mga militar na inhinyero ng Ukraine ay naghanap ng paraan para palawakin ang kanilang kakayahan. Panga ang kanilang pagsisikap ang DART missile. Narito ang masusing pagtingin sa kung ano ito at paano ito gumagana. Hindi ibinunyag ng Center of Innovative Technologies ang eksaktong detalye ng missile o ng mga lobo na ginamit sa paglulunsad. Gayunpaman, ipinapakita ng pampublikong datos na compact ang missile na may sukat na humigit kumulang 6 na talampakan o 1.8 metro ang haba at tumitimbang ng halos 29 na libra o 13 kilo kapag walang laman. Sinasabing kaya nitong magdala ng mga warhead na tumitimbang mula 7 libra o 3.5 kilo hanggang 22 libra o 10 kilo
epekto. Depende sa pagkakayos. Pinaniniwala ang warhead ay may kasamang mga elementong tumatagos na gawa sa graphite, Bagamat walang kumpirmadong detalye kung paano ito gumagana o kung anong mga target ang maaari nitong atakihin. hindi rin natin alam ang abot, katumpakan o estado ng produksyon ng missile na ito. Normal lang ito dahil ayaw ng Ukraine ibunyag ang datos na pwedeng gamitin ng mga Ruso. Mas mabuting itago muna ang mga sandata hanggang handa ng gamitin sa digmaan. Dahil ito ang pinakamagandang chance nilang gulatin ang kalaban. Kahit maraming technical na detalye ay nananatiling lihim, meron tayong pangkalahatang ideya kung paano gumagana ang DART. Ipinapahiwatig ng mga ulat na dadalhin ito ng mga stratospheric na lubos sa taas na mula 7.5 hanggang 11.2 milya o 12 hanggang 18 kilometro. Kapag ito ay nasa isang tiyak na taas, ilulunsad ang missile. Sa puntong iyon, humasa ito sa espesyal na servo actuator at built-in navigation system para manatiling matatag at sundan ang paunang itinaktang rutang paglipad. Mukhang maliit na detalye yon, pero mahalaga dahil kung basta'y binagsak ang misil mula sa lobo nang hindi nito kayang patatagin ang sarili, madali itong mapalayo ng milya-milya sa tamang ruta. Sa halip, ang DART ay tumutok sa kanyang target habang pababa. Ngunit kapag ito ay nasa humigit kumulang 3.7 milya o 6 na kilometro mula sa ibabaw ng mundo, tuluyang pinapatay ang navigation system nito. Ito ay, walang duda, ang pinakamahalaga at pinakakawili-wiling bahagi ng disenyo ng DART. Dahil disabled ang navigation system nito, umasa ito sa solid fuel engine para magpatuloy sa paglipad. Sinusundan nito ang isang nakatakdang ruta bago tuluyang bumangga sa target nito, na maaaring kahit ano mula sa isang imbakan ng bala hanggang sa isang tangke ng imbakan ng langis. Ngayon, heto kung bakit ito mahalaga. Ang Russia ay lalong umasa sa electronic warfare, mga EW system para mag-jam, mag-spoof o kaya gambalain ang mga drone at missile ng Ukraine. Patuloy na naghahanap ng mga bagong paraan ang mga inhinyero nito sa larangang ito. Nagdadagdag ng antena at gumagawa ng mas komplikadong sistema para tuluyang mapigilan ang mga kagamitan panghimpapawid ng Ukraine. Putulin ang komunikasyon at huwag paganahin ang nabigasyon para hindi nila matamaan ang target. Ang natatanging bentahe ng DART system ay hindi ito umaasa sa panlabas na komunikasyon o satellite navigation systems sa huling ilang milya ng pagbaba nito. Kaya, kahit sa teorya, kahit na may buong hukbo ng EW jammers ang Rusya sa lupa, handa silang punuin ang ere ng mga peking signal at static. Hindi yon mahalaga. Walang epekto ang ingay sa sistemang ito dahil hindi naman ito nakikinig. Tahimik itong bumabagsak sa target nang walang imik. Walang magawa ang mga jammer para pigilan ito. Sa digmaang lalo ng tinodomina ng teknolohiyang EW, napakahalag niyan. Totoo nga. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, ang electronic warfare ay isa sa mga pangunahing puwersang may malaking epekto sa magkabilang panig ng labanan. Halimbawa, noong gabi noong Hunyo 14 hanggang 15, nagpakawala ang Rusya ng 70 missiles at mahigit 600 drones. Kabuuang 681 na mga aerial asset sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Nagawang sirain o i-jam ng Ukraine ang 632 sa mga asset na yon na nagpapakita ng lakas at potensyal ng mga EW system sa pagliligtas ng buhay at pag-iwas sa sakuna. Ang malawakang paggamit ng GPS jammers sa digmaan ay nagdulot ng matinding paligsahan sa pagitan ng Russia at Ukraine para makahanap ng ibang paraan ng paggabay o para makagawa ng mga sandatang alam na agad ang pupuntahan mula simula at hindi na kailangang gabayan habang bumibiyahe. Kaya ng DART. Bago natin talakayin ang iba pang benepisyo, gamit at posibleng kahinaan ng bagong sandata, marami pang ganito. Kaya kung may natutunan ka sa military show, huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayon, ang kakayahan ng DART na makaewas sa EW systems ng kalaban ang pinakamalaking bentahe nito. Pero hindi lang iyon ang bentahe nito. Isa pang benepisyo ng sistemang ito ay dahil inilulunsad ito mula sa lobo. Ibig sabihin, pwedeng ilunsad ito halos kahit saan sa teorya. Kasama rito ang mga lugar sa harap ng labanan at sa loob ng teritoryo ng Ukraine. Ipinapakita ng mga lumang tsat ng panahon na ang hangin sa stratosphere ay madalas umiihip pasilangan mula Ukraine papuntang Russia. Halimbawa, ang isang lobo ay maaaring ilunsad sa Kiev at sumabay lang sa ihip ng hangin ng 100 milya o higit pa papuntang Moscow bago ihulog ang kargamento. Dahil lobo ang tinutukoy natin, hindi sasakyang panghimpapawid. Kailangan lang ng mga sundalong Ukrenyo na palubuhin ang sistema at hayaang lumipad. Walang kailangan na runway o paliparan at hindi rin kailangang isugal ang buhay ng piloto o ipagsapalaran ang pagkasira o pagkawasak ng isang mamahaling sasakyang panghimpapawid para magamit ang ganitong uri ng mga munisyon. Pwede silang ipadala kahit saan, kahit kailan, mula sa halos kahit anong lokasyon.
posisyon. Iwan na lang sila para maglakbay sa teritoryo ng kalaban. Ito ay nagbibigay sa Rusya ng isang bagay na lubos na kakaiba na kailangang harapin. Hanggang ngayon, Kailangan nitong harapin ang samot-saring drone at missile na gawa ng Ukraine. Pati na ang mga sandatang kanluranin gaya ng Storm Shadow at ATACMS. Habang magkakaiba silang lahat, karamihan sa mga sistemang yon ay pare-pareho ang pattern at may magkakatulan na kahinaang pwedeng samantalahin gamit ang radar at depensa sa himpapawid. At MGA teknolohiyang EW, kakaiba ang DOT sa halos lahat ng paraan. Lumilipad ito sa mas mataas na altitude at rumaraga sa patungo sa mga target nito nang hindi umaasa sa kaparehong uri ng teknolohiya sa nabigasyon gaya ng karaniwang misil. At nagdudulot iyon ng problema para sa Rusya dahil ang Kremlin ay wala pang napatunayang paraan para kontrahin ang ganitong sistema. Ang tanging magagawa nito ay umasa na ang kanilang mga sistema ng depensa sa himpapawid tulad S-300 at S-400. Kaya nitong makita at mapigilan ang mga misil bago tumama. Sa mga nagdaang taon, maraming ebidensya na nagpapakitang hindi mapagkakatiwalaan ang ganitong mga sistema. 12-12 nang nasira at nawasak ng Ukraine at dahil mas kaunti na ang depensang magagamit nila, napilitang ilipat ng mga commander ng Kremlin ang natitirang kagamitan at unahin ang proteksyon ng mahalagang infrastruktura at iba pang lokasyon. Tulad ng Moscow. Kahit ganun, pinatitunayan ng Ukraine na kulang ang depensa ng Rusya dahil nagawa ng mga drone operator ng Kyiv ang sunod-sunod na pag-atake sa pinakamalaki at mahigpit na binabantayang lungsod, tulad ni mismong Moscow, pati na rin ang St. Petersburg. Sa tulong ng kapangyarihan ng DOT sa kanilang arsenal, maaaring mapalakas pa ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake at gawing mas nakamamatay at mas mapaminsala para sa Kremlin. Halimbawa, maaari nitong magpalipapad ng sunod-sunod na DOT missiles bilang simula ng pag-atakeng panghimpapawid, gamitin ng mga ito para mapatigil ang anumang radar o depensa sa target na lugar. Pagkatapos, maaaring sumunod dito ang mga grupo ng drone at karaniwang misil. Winawasak ang mga lantad na pasilidad ng enerhiya at kagamit ang militar. At hindi doon nagtatapos ang mga benepisyo. May usapin din ng gastos. Hindi na lehim na kahit may malaking pondo at suporta mula sa kaalyado sa Europa at iba pa, hindi kayang pantayan ng Ukraine ang laki ng gastos ng Russia sa depensa. Hindi rin nito kayang tapatan ng kalaban sa dami ng bala at tao o kakayahan sa paggawa ng kagamitang militar. Wala itong malalaking pabrika at mga network ng lohistika na kailangan ng Rusya para gumawa ng mamahaling misil at drone ng maramihan. Kaya kailangan nitong humanap ng ibang paraan, maging flexible at tipid sa gastos. Kita natin ang malaking pagdepende ng Ukraine sa lokal na inobasyon, gaya ng dumaraming uri ng kanilang drone, na karamihan ay binubuo ng mga unmanned aerial vehicle na medyo mura at madaling gawin. Ito rin ang dahilan kung bakit ginugol ng Ukraine ang malaking bahagi ng digmaang ito, hindi naman sa pagsubok na lumikha ng perpektong sandata, kundi naglalaan ng pondo sa epektibo at abot-kayang sistema at mahirap labanan ng kalaban. Swak dito ang magaan na missile na inilulunsad ng Lobo dahil sa pagiging compact nito kasama ng katotohanan kaya nitong lumutang lang pataas sa hangin imbes na ilunsad at controlin pa. Dapat medyo mura para sa Ukraine na i-produce na maramihan ang DOT. Habang di pa natin alam ang halaga ng bawat unit, malamang na mas mura ito kaysa sa mas malalaking at komplikadong cruise o ballistic missile systems. At kahit na medyo maliit ang warhead ng DOT, sapat pa rin ang lakas nito para magdulot ng seryosong pinsala sa tamang uri ng mga target. Sa kabila ng lahat ng yan, mahalagang hindi tayo padalos-dalos at isipin na perpekto ang DOT bilang sandata. Una nalulutas nito, glat ng problema ng Ukraine. Marami pa rin tayong hindi alam sa sistemang ito. Kailangan ng oras at pasensya para maintindihan ang tunay na kakayahan at kahusayan nito sa totoong mundo. Nagtatanong na ang mga eksperto kung gaano ka-epektibo dapat ang mga navigation system ng DART. Upang matagumpay itong manatiling nakatutok sa targets kahit di gumagana ang mga sistemang yon. Marami rin ang tumutukoy sa mga historical na problemang kaugnay ng mga sistemang gumagamit ng Lobo. Sino mang nakapagpalipad at nakapagpakawala ng Lobo sa hangin ay alam kung gaano kadaling maapektuhan ng mga bagay na ito ng hangin at ng pangkalahatang kondisyon ng klima. Siyempre, ang military-grade stratospheric balloon ay iba sa mga Lobo na ginagamit sa birthday sa bahay. Marami sa parehong tuntunin ang naaangkop pa rin. Maaari silang tangayin ng hangin sa iba't ibang direksyon at maapektuhan ng biglaang pagbabago ng lakas ng hangin at panahon. Maaring magdulot ng kawalang katiyakan ng oras ng pagpapalipad at kondisyon ng pagpapakawala na maaring magpahirap sa pag-control ng DOT. Kaya dapat itanong kung ano ang saklaw ng DART at gaano kalaki ang tsansan tamaan nito ang target. At kung anong margin of error ang meron nito sa katumpakan. Dapat din nating alamin ang gastos sa paggawa ng bawat unit at kung nasubukan na o nagamit na ang sistema sa aktual na labanan o kung ito ay nasa maagang yugto ng pagpaplano at paggawa ng prototype.
Kung wala ang impormasyong ito, imposibleng makagawa ng tiyak na konklusyon tungkol sa tunay na halaga at posibilidad nitong umubra bilang sandata. Gayunpaman, batay sa alam natin sa ngayon, maraming rason para maging positibo sa sistemang ito. Sa papel, tila nayos nito ang ilang isyong naranasan ng Ukraine sa paggamit ng mas karaniwang mga munisyon, habang nagbibigay naman ito ng mga bagong hamon sa kalaban. Kakaiba ang panukalang ito at kapag nagtagumpay, maaring magbukas ito ng daan para sa iba pang sistemang laban sa EW na idinisenyo para i-disable ang sariling navigation systems habang papalapit sa target. At wala namang balak tumigil dito ang Kiev. Bagamat naging tikom ang bibig nila tungkol sa mga technical na detalye ng DART, inamin ng mga tagapagpaunlad ng sistema na pwedeng gawing pundasyon ng teknolohiya nila para sa mga susunod na proyekto na maaaring kabilang ang ballistic at surface-to-air missiles. Merely, wala pang detalye kung ano ang kasama doon. Maaring pinag-aaralan na ng mga kuponan ng Ukraina kung paano gamitin ang mga lubo para maglunsad ng mas malalaki at mas nakamamatay na munisyon o maglagay ng mas advanced na navigation systems sa mga sandata para makaiwas sa EW jammer ng Rusya. Isang bagay ang malinaw, hindi matatawaran ang ambisyon ng Ukraine at patuloy na ipinapakita ng bansa ang dedikasyon sa inobasyon. Palaging naghahanap ng mas kapanapanabik na paraan para lampasan ang hangganan at palawakin ang kakayahan ng teknolohiyang militar sa paraang di maisip ng iba. Sa loob ng 8 taon, naghintay ang Ukraina. Inihintay ang tamang pagkakataon. Hinahabol ang gamit na ginamit ng Rusya laban sa Ukraina noon. Kailangan ang paghihintay. Dati, kulang ang Ukraina sa kailangan para pabagsakin ang target. Pero ngayon, natapos na rin ang paghihintay. Pinagbabayad ng Ukraina ang Rusya ng labis dahil sa insidenteng nangyari noong 2018. Walang awa ang ganti. Nawasak ang target sa dagat na akala ng Rusya ay kontrolado nila. Kung ang paghihiganti ay pinakamasarap kapag malamig, naghatid ang Ukraine ng sub-zero na pinsalang yumanig sa Rusya. Nagsimula ang kwento natin noong 2018 matapos simulan ng Rusya ang agresyon sa Ukraine. 4 na taon nang nakalipas at iligal na ang kinin ang Crimea, ang Rusya ay tila na mamayagpag. May ganap itong kontrol. Ang Black Sea, ang Sea of Azov at ang Kerch Strait na nagdurugtong sa dalawa ay pawang hawak ni Putin para manipulahin. Noong Nobyembre 2018, nagsimulang maghari-harian ang Russia. Sinara ng Black Sea Fleet ang Kerch Strait sa mga sibilyang barko bilang parusa sa Ukraine dahil sa umano'y paglabag sa teritorial na tubig ng Russia. Buhay, syempre, hindi pag-aari ng Russia ang Crimea o ang mga katubigan sa paligid nito. Isa sa mga barkong ginagamit ng Russia sa blokadang pandagat ay ang barkong patrolya ng FSB na Isimrut. Lumahok ang barkong iyon at iba pa sa lalo pang paghihigpit ng blokadang pandagat sa Kerch Strait noong 2018. Ginampanan nito ang papel sa pagsamsam ng 3 barko ng hukbong dagat ng Ukraine sa Kerch Strait. Isang operasyon kung saan bumangga ang mga barko ng Russia sa mga barko ng Ukraine bago sila paputukan habang papunta mula Odessa papuntang Mariupol. Ang insidente ay matinding agresyon na pinalala ni Putin at humantong sa ganap na pananakop sa loob ng 4 na taon. 6 na sundalong Ukrainian ang nasugatan sa pag-atake. Hinunuli ng mga puwersa ng Russia ang mga tripulante ng mga barko ng Ukraine. Sinusubukan ng Moscow na magpadala ng mensahe. Lahat ng mga mandaragat ay ikinulong sa mga bilangguan kung saan sila nagdusa ng halos 1 taon bago sa wakas na ibalik sa Ukraine sa pagpapalitan ng bilanggo noong Setyembre 2011. Noong panahong yon, wala talagang magawa ang Ukraine tungkol sa mga ginawa ng Russia. Walang may pagmamalaking hukbong dagat at ang mga drone na naging tatak ng depensa ng Ukraine sa kanilang teritoryo laban sa Russia ay halos hindi pa naiisip ng militar ng Ukraine noon. Kaya napilitan ng Ukraine tanggapin ang pambabastos, tanggapin ang bagok. Ngunit hindi kailanman nakalimot ang Ukraine. At hindi ito magpapatawad. 8 taon naghintay ang Ukraine ng pagkakataong makaganti sa pagkadakip at pagkasugat ng kanilang mandaragat noong 2018. Kahit sinimulan ni Putin ang pananakop at sumiklab ang digmaan sa buong Ukraine, nakatuon ang mga mata sa Isimrut. Kailangan lang ng Ukraine ng tamang armas at tsansa. Pagsapit ng Hulyo 14, 2026, nagpost ang hukbong dagat ng sandatahang lakas ng Ukraine ng simpleng mensahe sa telegraph. Sinira ng hukbong dagat ng Ukraine ang barkong tanod hangganan ng FSB ng Russia na Isemrut. Idineklarang ng hukbong dagat ng Ukraine. Binanggit ang pagkakasangkot ng barko sa insidente sa Kerch Strait. 8 taon na ang nakalipas. Kung may nagduda na alam ng Ukraine ang target ng pabagsakin nila ang barko, nilinang Navy na paghihiganti ang isa sa mga dahilan
tinanggal ang mga pagdududa. Hindi maiwasan ang pagganti. Marami pang darating. Dumating ang nakakakilabot na mensahe mula sa hukbong dagat ng Ukraina. Halos 10 taon ng tiyagang paghahanap at pagpapaunlad ng mga sandata ang ginugol. Ngunit sa wakas ay napatumba na ng Ukraina ang kanilang target. Hindi lang ang barko ang winasak ng Ukraina. May mga nasawi at nasugatang marinong Ruso dahil sa pag-atake sa Izumrud. Ayon sa Ukraina, naganap ang pag-atake noong gabi gamit ang mga drone ng Ukraina na sumira sa 11 iba pang barko sa dagat ng Azov. Kaya hindi natin nakikita na ibinubuhos ng Ukraina lahat para sirain lang ang isang barkong pandigma. Ngayon, kontrolado na ng Ukraina ang mga katubigang dating ginamit ng Rusya laban sa kanila 8 taon na ang nakalipas. Hindi na si Izumrud ang pangunahing siga kontra Ukraina. Isa na lang itong karaniwang barko kasama ng marami pa. Minalas na tamaan ng isang makapangyarihang drone at malubog sa napakaraming tubig. Nawala sa gitna ng karamihan. Nawala na sa kamay ng Rusya. Perpektong kapalaran para sa barkong sumimbolo sa paghahari ng Rusya sa Ukraine. Nakaganti na ang Ukraine matapos ang 8 taon. Pero may tanong pa rin. Paano ito nagawa? Ano ang practical na epekto ng pag-atake sa digmaan sa Ukraine? Magsisimula tayo sa una. Ibinunyag ng hukbong dagat ng Ukraine na ang sandatang tumama sa Izumrud ay hindi karaniwang aerial drone. May mas matindi pang plano ang Ukraine. Ang bagong maritime drone na Sargan 3000 ang naging susi sa pag-atake. Tinukoy ng hukbong dagat ng Ukraine ang Sargan 3000 bilang maritime uncrewed complex. Ngunit nananatili pa rin itong misteryo pagdating sa mga sea drone ng Ukraine. Alam nating bagong dagdag ito sa lumalaking fleet ng mga sasakyang dagat na walang tripulante ng Ukraine. Ngunit tila natatabunan ito ng mas kilalang maritime drone gaya ng Magura V, V5 at Sea-Bay. Sinabi noon ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ang Sargan 3000 ay isang multipurpose platform na madaling manyobrahin at versatile para sa iba't ibang misyon, kabilang ang strike operations. Bukod doon, marami pa tayong hindi alam, lalo na sa detalye ng espesifikasyon. Nagsimulang opisyal, gamitin ng hukbong dagat ng Ukraine ang Sargan 3000 noong 2026. Bukod pa rito, classified ang detalye sa bilis at kargang dala ng Sargan 3000. May kaunti tayong alam kung gaano kapinsala ang maritime drone na ito. Hindi lang dahil sa paglubog ng Izumrud. Noong Abril, iniulat ng Euromidden Press ang tila unang paggamit ng Sargan 3000 sa Black Sea. Muli, hindi naglabas ng anumang pahayag ang Ukraine. Gayunpaman, isang Ukrainian military blogger na nagngangalang Serhiy Mizura ang nagsabi na ang mga drone na nakita sa isang video montage na inilathala ng Navy ng Ukraine sa panahong ito ay tila ang bagong drone, na ayon kay Mizura ay maaaring lagyan ng mga baril at missile. Maaring di sapat ang una laban sa Izumrud. Pero ang huli, ibang usapan na yon. Isang palatandaan ng bisa ng Sargan 3000 ay mula kay Dmitry Pletenchuk, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine, na binanggit ng sumali ang Ukraine sa REPMUS military exercises na ginanap sa baybayin ng Portugal noong 2025. Ipinahiwatig ni Pletenchuk na sumali ang bagong maritime drone ng Ukraine sa ersisyo. Kapansin-pansin ito dahil sa REPMUS exercise, kung saan ipinakita ng mga drone ng Ukraine sa wargame scenario kung gaano kaepektibo ang hindi tradisyonal nilang Navy sa pangpabagsak ng NATO frigate. Tintarget at tinamaan ang NATO frigate bago nito makita ang mga paparating na drone. Ayon sa mga ulat noon, ang mga Ukrainian Magura VV7 ang nagpabagsak sa frigate. Pero kailangang itanong, kasali ba ang Sargan 3000 sa atake na yon? Wala nang iba pang sinabi ang Ukraine. Ilang buwan nang tinatago ng Ukraine sa lihim ang tungkol sa maritime drone. Nananatili pa rin ang misteryo. Pero anuman ang mga technical na detalye ng Sargan 3000, isang bagay lang ang natutunan ng Izumrud. Kaya ng bagong maritime drone ng Ukraina, palubugin ang barkong pandigma ng Rusya. Tungkol naman sa Izumrud mismo, narito ang alam natin tungkol sa barko at ang alam natin sa sinapit nito. Inilunsad noong 2014. Ang Izumrud ay modernong miyembro ng Black Sea Fleet na inakalang susi ng Russia sa tagumpay sa digmaan. Mahalaga itong bahagi sa pagpapanatili ng kontrol ng Russia sa mga katubigan sa paligid ng Crimea bago ang pananakop. Gaya ng sa insidente noong 2018, hindi ito isang napakalaking barko na may sukat na 62.5 metro ang haba. Kaya ng Izumrud may displacement na hanggang 700 at 50 metrikong tonelada. Kaya nitong umabot ng 27 knots ang bilis. Mayroon din itong helipad na nagpapahiwatig na maaring gamitin ng Russia ang barko para maglunsad ng reconnaissance missions at aerial strikes laban sa mga target. Hindi talaga pangunahing asset sa labanan ang barko. Epektibo itong patrol boat at sapat ang laki para banggain ang mga barko ng Ukraine noong 2018. Pero mas dahil iyon sa kakulangan ng sariling hukbong dagat ng Ukraine kaysa sa laki ng bantang dulot ng Izumrud. Ayon sa Defense Blog, ang Izumrud ay kabilang sa Rubin-class patrol vessel na napatunayang mahina ng Ukraine sa digmaan. Noong Disyembre 2025, pinabagsak ng Ukraine ang Razul Gamzatov,
barkong Rubin class gaya ng Izumrud sa dagat Caspian. Noong Pebrero 2026, nasira ang dalawa pang barko ng Rubin class sa pag-atake sa baybayin ng Inkerman, Crimea. Siguro pwede natin tawagin ang mga pag-ataking ito na mga pagsasanay lang. Sa susunod pa ihahain ang malamig na putahe ng paghihigante. Tungkol naman sa nangyari kay Izumrud, dapat ginamit na natin ang past tense sa pagtukoy sa barko habang sinusuri ang kakayahan nito. Maling sabihing Rubin class ang Izumrud. Dating Rubin class na barko ito. Lumabas na ang mga larawang kuha ng satellite mula sa lugar ng pag-atake ng Sargan 3,000 ng Ukraina. Di maganda ang pinapakita nila tungkol sa nangyari sa Izumrud. Ipinapakita ng mga larawan na tinamaan ng Ukraina ang barko habang nakadaong ito sa pier at kinumpirma nilang tuluyang nawasak ito. Halos nahati sa dalawang barko habang nakadaong sa pwesto nito at nananatili lang itong nakalutang dahil sa kinalalagyan nito ng tama nito ng Ukraine. Isa lang ang pwedeng tingin dito. Kahit dalawa na ngayon ang piraso ng barko, tapos na ang Izumrud, hindi na ito babalik. Hindi na ito kayang ayusin at gumanti na ang Ukraine. Kung ito ay hiwalay na pag-atake ng Ukraine, sapat na yon. Matamis ang paghihigante, tataas ang moral ng Ukraine at haharapin ng Russia ang pagkawala ng barkong dating simbolo ng kakayahan nitong duminahin ang Ukraine. Pero ang realidad para sa Yitzhak ay ang paglubog nito ay bahagi lang ng isang kampanya. May mas malawak na nangyayari dito. Ipinapakita nitong maliit na bahagi lang ang Yitzhak, hindi ang nag-iisang target ng Ukraine. Paalala muna, nanonood kayo ng military show bago namin ipaliwanag ang ibig naming sabihin. Kung may natutunan ka dito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod naming videos. Balik tayo kay Yitzhak. Ang totoong nakikita natin sa paglubog ng barkong ito ay isang sintomas ng problema na matagal nang kinakaharap ng Rusya. Wala nang kontrol ang Rusya sa mga katubigan sa paligid ng Crimea. Matagal nang naiuulat ang mga problema ng Rusya sa Black Sea at hindi ito gumaganda. Halos wala na ngayon ang Black Sea Fleet na dating kinatatakutan at dapat sana'y nagkokontrol sa dagat na pinagmulan ng pangalan nito. Mga isang katlo ng fleet ay wasak o nasira at umatras na ang natitira sa pinakamalayong lugar na kaya nila. Hindi ito ganong nakakatulong dahil kaya na ng aerial at maritime drone ng Ukraine. Tamaan ng Black Sea Fleet kahit kailan at alam yon ng Russia. Nakita natin ito noong Abril nang inatake ng Ukraine ang Black Sea port ng Novorossiysk. Umatras ang barkong pandigma ng Russia para iwasan ang Ukraine. Pero walang epekto. Tinamaan ang frigate sa pag-atake at may mensaheng natanggap si Putin na wala na siya ng kontrol sa Black Sea. Wala nang matatakbuhan ang mga barko ng Russia sa Black Sea at submarino na lang nila ang may nagagawa roon. Masama na yon para sa Russia. Ngayon, pinalalawak ng Ukraine ang dominasyon nila hanggang Sea of Azov na konektado sa Black Sea sa Kerch Strait, kung saan nagsimula ang lahat ng ito noong 2018. Ang pagigting ng kampanyang pandagat ng Ukraine ang dahilan kung bakit tinatawag nating isang maliit na detalye lang ang paglubog ng Azov. Isang kawili-wiling detalye mula sa kasaysayan ng barko. Ang realidad sa Russia ngayon, si Yitzhak ay isa lang sa maraming barkong pandigma at mga barko ng Shadow Fleet ng Russia na tinatamaan ng drone ng Ukraine sa dagat ng Azov. Mahigit isang linggo nang binobomba ng Ukraine ang mga barkong Ruso sa dagat ng Azov. Ipinakita nito ang kahinaan ng Russia sa isa pang daanan ng tubig na dapat sanay kontrolado ng Russia dahil sa kakulangan ng depensa sa mga barkong tinamaan ng drone ng Ukraine at tila pagkawala ng air defenses sa Crimean Peninsula. Dapat sana ay kaya nitong pigilan ang mga pag-ataking ito. Napakaganda ng naging resulta. Sa loob ng 8 araw hanggang Hulyo 13, nakatama ang Ukraine sa 105 nasasakyang dagat sa dagat ng Azov. Karamihan dito ay Shadow Fleet na tanker. Kasama rin sa napinsala ang patrol boat, tugboat, ferry at kargamentong barko. Hindi pinapabagal ng Ukraine ang kampanya. Kinabukasan, umabot na sa 100 at 16 ang bilang ng mga barkong tinamaan. Habang pinalalakas ng Ukraine ang kampanya para ihiwalay ang Crimea at ipakita sa mga mananakop na wala ng kontrol ang Russia sa mga katubigan sa paligid, maaring mas pinapansin sa balita ang Yitzhak sa 12-12 ng barkong winasak ng Ukraine. Pero isa pa ring barko ang nawala sa Russia bilang bahagi ng kampanyang tila wala silang magawa. Kahiya-hiya ito para kay Putin. Matagal nang ipinuwesto ni Putin ang sarili niya sa buong panahon ng kanyang pamumuno bilang matatag na leader na kayang protektahan ang mga Ruso laban sa kahit ano. Ngayon, nabunyag na hindi niya kayang panghawakan kahit isang teritoryong nakuha ng Russia sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi makarespond ang Russia sa mga hakbang ng Ukraine na yon. Ang mga barkong pandigma ng Black Sea Fleet na dapat sana'y pumipigil sa lahat ng ito ay nagtatago na lang habang umaasa ang kanilang mga tripulante na hindi sila ang susunod na target ng Ukraine. Dahil dito, pinahigpit lang ng Russia ang trapiko ng barko
para mabawasan ang pag-atake ng Ukraine. Sinuspinde ng Russia ang pagpapadaan ng barko sa Donazov Canal na nag-uugnay sa network ng mga ilog ng Russia patungong Dagat Azov at sa huli sa Dagat Caspian. Iniulat ng Al Jazeera noong Hulyo 14 na pinag-aaralan ng Ministry of Agriculture ng Russia ang pag-secure ng alternatibong ruta ng pagpapadala at posibleng paglihis ng mga kargamento dahil sa pag-atake ng Ukraine. Ang ginagagawa ng Ukraine sa Dagat Azov ay pumipigil sa pagpasok ng gasolina at supply sa Crimea. Pinipipilan nito ang Russia na magpadala ng butil at langis sa ibang bansa na direktang nakaapekto sa pondo ng digmaan ni Putin para sa pananakop sa Ukraine. At huwag mong isipin kahit saglit na nakalimutan na ng Ukraine ang Dagat Itim dahil lang sa nakatuon ang karamihan ng kanilang pagsisikap ngayon sa Dagat Azov. Noong Hulyo 15, iniulat ng United 24 Media na nakatuon na ngayon ang Ukraine sa Dagat Itim at ginawa nila ito ng may dating dahil muling tinamaan ng malalaking grupo ng drone ng Ukraine ang panibagong 20 barkong Ruso. Kasama rito ang 17 oil tanker, isang barkong panghila at 2 tanker ng likidong natural gas. Ayon sa Ukraine, ito na ang ikalawang yugto ng operasyon ng maritime drone mula Dagat ng Azov na ngayon ay pinalalawak sa Dagat Itim at ang tinatawag na Shadow Fleet ng Rusya ang nakakaramdam ng hagupit. Hindi kabilang si Yatsenrud sa Shadow Fleet, isa itong barkong pandigma. Bagamat isa lang halos itong barkong pangpatrulya, isa pa itong biktima ng malinaw na katotohanang ang bansang walang tradisyonal na hukbong dagat ay nangingibabaw na ngayon sa Russia at sa daan-daang barko nito. Ang paghihiganti ng Ukraine ay patunay kung gaano natatakot ang Russia sa mga katubigang dapat madali nilang kontrolin. Ayon sa 1945, lumalala ang kahihiyan ng Russia habang nakikita ng mga hukbong dagat sa mundo ang ginagawa ng Ukraine at ang pagbabago sa digmaang pandagat. Dati, ang bansa na may mas marami at mas malalaking barkong pandigma ang siyang nananalo sa mga labanan sa dagat. Hindi na ganun na yon, lalo na kung sa maliit na bahagi lang ng karagatan nagaganap ang labanan. Desperado na ang tugon ng Rusya sa mga drone ng Ukraine. Ang mga submarino na sinabi nating tanging mga sasakyang pandagat na kayang mag-operate sa Black Sea sa ngayon ay hindi rin ligtas sa mga pag-atake ng Ukraine. Kailangan nilang manatiling lubog hanggat kaya. Pagdaong nila, tinatakpan ng Russia ng rehas na haula ang Conning Tower para di matarget ng aerial drone. Pero hindi masyado makakatulong ang mga tore na yon laban sa mga maritime drone. Pinatunayan ng Ukraine na sapat ang lakas ng Sarmat 3,000 nila para hatiin sa dalawa ang isang buong barko. Natatakot ang Rusya. Dapat lang hindi magpapakampante ang Ukraine na yung natapos na nito ang 8 taong paglalakbay para makaganti sa barkong Ruso na minsang nagpahiya sa hukbong dagat nito. Baligtad na ang sitwasyon at ang malamig na paghihiganting iyon ay isa lamang sa marami pang ipinalalasap sa mga Ruso. Habang nangyayari ito, lalo pang dumarami ang problema ng Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Ganun din ang matinding pressure sa Crimea. Habdito, tandaan mo pa ang Crimea, di ba? Mga transformer, mga robot na nagkukubli. Ang mas nakatatandang manonood ay siguradong mapapabalik na yon sa isang klasikong cartoon. Ang iba naman ay maiisip ang ginawa ni Michael Bay sa prangkisa o ang mga laro ang kinalakhan nila. Pero tiyak, walang mag-iisip ng Transformers sa konteksto ng digmaan sa Ukraine. Pero dapat ninyo itong isipin, narito na sila. Nagpakawala lang ang Ukraine ng isang bagay na nagmarka sa kasaysayan. Galing ito sa dagat, nagbago ng anyo, saka nagsimulang tirahin ang mga Ruso. Dumating na ang pinakamasamang bangungot ng Rusya, isang revolusyonaryong drone na kayang gumalaw sa lupa at tubig. May paparating na revolusyon! At ang nangyari, matapos pakawalan ng Ukraine ang transformer nito, ay nagpapakita sa atin ng mabagsik na hinaharap na dumarating para sa mga sunod-sunuran ni Putin. Sa tinatawag ng militar nila, nakauna-unahan sa buong mundo, nagawa ng Ukraine ang pinagsamang operasyon sa lupa at dagat gamit ang makabagong bersyon ng amphibious landing. Ibibigay namin sa inyo ang mga pangunahing detalye. Nagpadala ang Ukraine ng isang walang taong sasakyang pandagat na may kargang ground robot papunta sa isang lugar na okupado ng Russia. Pagdating ng maritime drone, ibinaba nito ang ground robot at bumalik sa tubig. Iniwan ang robot para umatake sa posisyon ng Russia. Walang nasaktang sundalong Ukranyano sa operasyong ito. Ang nakita namin ay kamanghamanghang pagsasanib ng 2 uri ng drone sa isang sasakyang pang-atake at hindi talaga handa ang Rusya dito. Parang baliw pakinggan, di ba? Halos parang hinugot lang ito mula sa isang pelikula. Pero nangyari talaga ito. At ito ang mga detalye. Ang lokasyon ay sa Kinburn Spit. Matagal nang nasa balita ang maliit na lupang ito. May sukat na. 40 kilometro lamang ang haba. Ang Kinburn Spit ay sinakop na ng mga tropang Ruso mula pa noong unang pananakop sa Kherson noong Marso 2022. Mahalaga ang Spit dahil sa lokasyon nito. Nasa pagitan nito ng Dnipro-Bug Estuary sa Mykolaiv at Black Sea. Ang Spit ay mahalagang nagsisilbing harang o checkpoint na kung sino man ang may kontrol dito
ay maaring gamitin upang pamahalaan ang pag-akses sa timog baybayin ng Ukraine. Ginagawa na yon ng Rusya sa loob ng maraming taon. Naglagay ito ng mga unit ng pagmamanman sa Spit para bantayan ang trapikong pandagat papunta sa Mykolaiv o Odessa. Gamit din ang Spit para guluhin ang mga rutang pandagat ng Ukraine at magsagawa ng artilyera sa mga target sa baybayin ng Dnipro. Nais ng Ukraine mabawi ang Kinburn Spit sa loob ng ilang sandali. Noong Hunyo, mukhang mangyayari na ito dahil sa kampanya ng pressure ng Ukraine na tila nagpilit sa mga tropang Ruso na umatras mula sa tangway. Okupado pa rin ng Russia kaya patuloy kumikilos ang Ukraine. Sa pagkuha ng Ukraine sa Kinburn Spit, inagaw nila sa Russia ang isang mahalagang plataporma ng pagmamanman at naprotektahan ang ruta ng kanilang barkong pangkalakalan. Hindi sapat ang estratehiya ng Ukraine na ihiwalay ang Kinburn Spit para mapalis doon ang mga Ruso. Sa bago nitong paraang gumagamit ng drone na hango sa transformer, posibleng nahanap na ng Ukraine ang kailangan para mabawi ang mahalagang teritoryong ito. Ibig sabihin nito ay magsagawa ng mga pag-ataking amphibyo gamit ang mga maritime drone at mga nakamamatay na ground robot. Sakto, nakuna ng video ng Ukraine ang ginawa ng kanilang transformer pagdating sa Kinburn Spit. Ang 1 minutong video ay talaga namang nagpapakita ng isang bagay na hindi pa natin nakita noon. Gamit ang remote, unang ginabayan ng mga drone operator mula sa 123 Separate Territorial Defense Brigade ng Ukraine ang isang unmanned maritime drone papunta sa baybayin ng Kinburn Spit. Delikado na yon sa sarili nitong paraan. Kailangang maingat na planuhin ng Ukraine ang ruta upang matiyak na walang tropang Ruso ang makakakita sa paparating na drone. Sa masusing pagtingin sa video, mapapansin ang ground drone na halos ilunsad na, parang sakay ng maritime drone. Nang dumating ang maritime drone sa baybayin, bumaba ang rampa at nagsimula ang ground robot sa operasyon. Hindi ito isang misyon ng pagsagip. Madalas natin itong nakikitang kinasalihan ng ground robot. Handa sa laban ang robot ng Ukraine. Habang umaalis ang robot sa maritime drone, mapapansin nating may nakakabit na machine gun sa ibabaw nito. Malamang na PKT ito. Gumagalaw ang robot ng Ukraine sa baybayin, papunta sa direksyon ng target nito. Pagkatapos, nagsimula na itong magpaputok. Hindi pinakita sa video ang resulta ng sagupaan. Pero hindi na rin kailangan. Ang potensyal, kung wala ng iba pa, ay malinaw na nakikita ng lahat. Ngayon, kaya na ng Ukraine magpalapag ng mga ground robot na kayang magdala ng mga machine gun, mina at iba pang sandata sa mga baybayin ng mga lugar na inukupan ng Russia. Alam namin ang iniisip mo. Malaki ito para sa pagpapalaya ng okupadong Crimea. Sang-ayon kami dyan at ipapaliwanag namin kung bakit. Pero una, may kailangan pa kaming pag-usapan tungkol sa operasyon sa Kinburn Spit. Tinawag ito ng Ukraine na una sa mundo at hindi na mapapabulaanan. Nakakita tayo ng isang amphibious landing na isinagawa ng isang maituturing na hybrid ng maritime at ground drone. Ang pagsabi nito ay sapat na para mabigla at bangungutin ang mga sundalong Ruso na sawang-sawa na sa mga imbensyong bakal ng Ukraine. Tinawag ito ng Business Insider na mahalagang pag-unlad sa paggamit ng mga sistemang walang tripulante sa digmaan. Mula, hindi namin maaring kontrahin ang pagsusuring yan. Masasabi pa nga namin na binabago nito ang lahat sa aspeto ng digmaang pandagat. Hindi na bago ang maritime drone at ground robot. Matagal nang ginagamit ng Ukraine ang ground robot sa mga operasyon tulad ng paglikas, lohistika at misyon sa labanan. Mas matagal na ginagamit ang mga maritime drone. Ang Black Sea Fleet ang makakapagkwento niyan. Yung mga barkong nakaligtas ang makakapagkwento. Marami sa mga barkong pandigma ng Russia ang naranasan ang lakas ng maritime drone. At ngayon ay lumubog na o napinsala ng husto, kaya hindi na magamit. Ngayon, nakikita natin ang pagsanib ng dalawang teknolohiyang matagal ng problema sa Russia. Iyan ang game changer dito. Maliban sa mga video ng Ukraine, kailangan pa rin nating hulaan kung anong mga uri ng drone ang ginamit ng Ukraine. Sa panahon ng paggawa ng bidyong ito, hindi pa natutukoy ang maritime drone na ginamit sa operasyon. Gayunpaman, pinaniniwala ang ground robot ay mula sa pamilya ng mga robot na RISE na matagal nang kapansin-pansin sa Ukraine sa malaking bahagi ng 2026. Maring nasasaksihan natin ang pambihirang talino sa digmaan na hindi inaasahan ng Ministeryo ng Depensa ng Ukraine. Nitong Abril lang, ginawang makukuha ng ministeryo para sa mga unit ang RISE at RISE Pro sa pamamagitan ng Brave One Marketplace, kung saan maaring ipagpalit ng mga unit ang e-points na kinikita nila sa pagtapos ng mga operasyon gamit ang mga drone para makakuha pa ng mas maraming drone. Malamang na sinamantala ng 123 Separate Territorial Defense Brigade ang pagkakataong bumili ng RISE dahil may malaking plano ito para sa Kinburn Spit. Alam na natin kung ano ang ideya. Napatunayan na ng RISE ang sarili bago pa ito makarating sa Brave One Marketplace. Sa Dobropelya, ginamit na ng mga miyembro ng 93 Separate Mechanized Brigade ng Ukraine ang isang RISE bilang bahagi ng isang kontra sa kontra-opensiba kung saan nilagyan ng machine gun ang robot at ginamit ito upang linisin ang mga okupadong bahay mula sa mga sundalong Ruso. Ayon kay Metse,
Ang iisang Rice robot na ito ay may mahalagang papel sa pagpapalaya ng Vesela at Druzhitska. Ilang buwan na ang nakaraan. Naitala ring gumugulong yon sa kalsada malapit sa Vesela. Binabaril ang mga posisyon ng Ruso habang pinatutugtog sa loudspeaker ng robot ang mensaheng sumuko ng mga sundalong Ruso para sa mga sundalong Ruso. Nakakatakot yon. Isipin mong may robot na papalapit sa'yo. May machine gun na nakatutok sa taguan mo. Sinasabihan kang sumuko na dahil kung hindi, ang bakal na ito na halos hindi masira ay papaputok. Ginamit din ang RIS para sa mga bagay na inaasahan mong paggamitan nito. Ang robot na unang ipinakita noong 2024 ay may saklaw na hanggang 20 kilometro at kayang magdala ng hanggang 300 kilo. Ay ginamit sa rescue mission noong Pebrero. Isang RIS Pro ang sumagip sa sugatang sundalo ng 112 Territorial Defense Brigade ng Ukraine sa pamamagitan ng pagmamaneho papunta sa silungan kung saan nagtatago ang sundalo. Nalampasan ng atake ng FPV drone at artilyerya habang bumabiyahe. Pagkatapos, inilikas ang sundalo sa ligtas na lugar. Ang punto namin, sapat na ang alam tungkol sa RISE at kakayahan nito para ligtas na may pagpalagay na ang robot na ginamit sa transformer strategy ng Ukraine ay isang RISE. Parang pareho lang. Kaya rin itong magdala ng machine gun gaya ng ginagawa ng RISE dati. Nasa Brave One marketplace din ito. Lahat ng piraso ay nagkakatugma. Gayunpaman, ang potensyal dito ang talagang mahalaga. Sa video ng Ukraina, makikitang nagsanib-puwersa ang dalawang drone sa isang makasaysayang operasyong militar. May nabuo ng padron na yon. Isipin mo, ito, isang hukbo ng mga transformer na handang magsagawa ng mga paglusob mula sa dagat at lupa. Alam mo namang ang usapan ay tungkol sa maaring mangyari sa Crimea. Ang bagong paraang ito sa paggamit ng drone ay maaring magpabago sa buong estratehiya ng Ukraine para sa sinakop na tangway. Bago tayo magpatuloy, paalala, pinapanood mo ang military show. Sinisiyasat namin ang nasa likod ng mga headline para maibigay sa'yo ang buong kwento at masusing pagsusuri. Kung nagustuhan mo ang iyong nakita, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell. Kaya Crimea, hindi dapat kaya ng Ukraine magsagawa ng amphibious assault sa peninsula. Oo, kamakailan ay kumikilos ang Russia na parang may ganyang paparating. Habang tuloy ang estratehiya ng Ukraine na ihiwalay ang Crimea, inaatake nila ang mga truck ng gasolina at mga truck ng supply sa lupa at mga barko sa Black Sea at Sea of Azov. Maliban pa sa mga logistical na sentro sa Crimea at sinakop na teritoryo, nababahala na ang mga tagaplano ng militar ng Russia. Ayon sa ulat ng RBC Ukraine noong Hulyo 3, nagsasagawa ang mga unit ng Russia sa Crimea ng mga espesyal na staff exercise para pigilan ang amphibious assault. Kasama rin ang pagpapalakas ng depensa sa baybayin. Mukhang malabo mangyari ang ganitong pagsalakay sa tradisyonal na paraan. Una sa lahat, halos wala ng hukbong dagat ang Ukraine at tiyak na kulang sila sa mga landing ship para magpadala ng sapat na bilang ng mga sundalo papuntang Crimea upang mabawi ang peninsula sa pamamagitan ng puwersa. Kahit hindi problema ang mga barko, kailangan pa ring maglaan ng Ukraine ng 10,000 kung hindi man 100,000 o higit pang mga sundalo para palayain ang Crimea kung ipagpapalagay na susundin nila ang uri ng amphibious na pag-atake na inihahanda ng Russia na pigilan. Kahit may drone at artilyerya, hirap pa rin ang Ukraine pasukin ang depensa ng sinakop na Crimea habang nilalabanan ng mga umaatake sa mainland. Magiging problema ang masyadong pagkalat ng puwersa. Ngayon, may bagong alternatibong senaryo. Isipin mo ito, matapos makita ang ginawa ng ika-123 hiwalay na brigada ng depensang teritorial sa Kimburn Spit, nagkaroon ng ideya ang mga tagaplano ng militar ng Ukraine. Meron na silang mga drone sa dagat at may mga RISE ground robot na ginagawa araw-araw. Maaring hindi na kailangan ng tradisyonal na amphibious assault. Maaring gawin ng Ukraine ang madalas nilang gawin sa digmaan. Baliktarin ang inaasahan at magsimula ng kampanya para palayain ang Crimea na hindi inaasahan ng iba. Bumuo ng hukbong robot ng mga transformer at drone na ginamit sa Kimburn Spit. Posibleng magpadala ang Ukraine ng 12-12 ng kung hindi man daan-daang ground robot sa baybayin ng Crimea. Siyempre, hindi magagawang mabawi ng mga robot na yon ang Crimea ng mag-isa. May limitadong saklaw sila at limitado lang ang armas na maaaring dalhin. Pero kaya nilang sirain ang mga depensang baybayin ng Rusya sa Crimea gamit ang mga machine gun o sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga kamikasi na pang-atake gamit ang mga mina o iba pang pampasabog. Hindi layunin na ganap linisin ang baybayin ng Crimea. Libu-libong transformer ang kailangan doon. Sa halip, pwedeng gamitin ng Ukraine ang parang ito para linisin ang ilang bahagi ng baybayin at makapagpasok ng mga pangkat ng Special Forces sa Crimea, kung saan maaring magsagawa ng mga operasyon ang mga team na yon para tanggalin ang mga posisyon ng tropa, depensang panghimpapawid at iba pang mahahalagang target. Hindi ito magiging isang ganap na pagsalakay sa sinakop na Crimea. Pero ito ay isang paraan na gagawing mapanganib na sona ang peninsula sa panahon na inihihiwalay na ng Ukraine ang Crimea sa pamamagitan ng kanilang programa sa pagsasara ng mga ruta ng supply. Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya kung tutusin. Nagdulot ng matinding kakulangan sa gasolina sa Crimea ang estratehiyang paghihiwalay na iyon. Bukod pa sa nakikita nating tinatarget ng Ukraine ang mga subestasyon ng kuryente na nagdudulot ng paulit-ulit na pagkawala ng kuryente sa peninsula. Natatakot na ang mga mananakop ng Crimea. Ang dating pinapangarap ng mga Ruso na marangyang lugar ay naging war zone na ngayon. Alam ito ng Ukraine. Nagpipigil pa itong umatake sa tulay ng Kerch
Hindi dahil hindi kayang tamaan ng tulay. Gusto ng Ukraine na umatras papuntang Russia ang mga mananakop ng Crimea bilang simbolo ng pagkabigo ni Putin na protektahan sila. Gaya ng malinaw na sinabi ni Robert Brovdi, kumander ng puwersa ng Ukraine, para sa mga sistemang walang tauhan, hindi namin ginagalaw ang Crimea Bridge kung hindi mo pa napapansin. Hayaan mo silang putang inang dumaan dyan. Hayaan mong lahat ng milyong yan ay patuloy na putang inang dumaan sa maliit na tulay na yan para sa putang ina naman. Patuloy silang bumabalik sa Rusya kung idagdag pa ng Ukraine ang amphibious assault gamit maritime drone at killer robot. Sa sitwasyong ito, makikita natin ang paglikas. Kailangang harapin ng Rusya ang daan-daang libong refugee na tumatakas upang iligtas ang kanilang buhay, lalo na kapag nalaman ng mga mananakop sa Crimea na sinusundan ng mga robot ng mga sundalong Ukranyano na nagpapahirap na sa buhay nila mula sa malayo. Baka nauunahan natin ang mga pangyayari sa senaryong ito, pero may potensyal sa ginawa ng Ukraine ngayon. Maaring ito ang unang beses sa mundo na nagbigay daan sa paglaya ng Crimea. Alisin muna natin ang Crimea sa usapan. Gayunpaman, malaki pa rin ang potensyal sa kakagawa lang ng Ukraine gamit ang paraang transformers nito. Isipin mo kung saan ito nangyari. Matatagpuan ang Kimban Spit sa bunganga ng isang mahalagang estuaryong pinag-aagawan pa rin ngayon. At iyan ang sitwasyong nangyayari sa buong Ukraine. Sa maraming harapan, ilog ang pagitan ng Russia at Ukraine na kailangang tawirin ng Russia para umatake. Parehong panig ay nagpapaputok ng artilyerya at nagpapadala ng mga drone para umatake sa isa't isa. Ang kombinasyon ng Ukraine ng maritime drone at ground robot ay nagbibigay daan sa Ukraine na atakihin ang mga posisyon ng Russia sa mga pampang ng mga pinag-aagawang ilog. Malaking problema ito para sa Russia. Napatunayang mahirap para sa Russia ang tumawid sa mga ilog. Madaling ipagtanggol ang mga natural na harang dahil kakaunti at magkakalayo ang tawiran. Kaya natututukan ng Ukraine ang drone at artilyeriya sa kahit saan subukan tawirin ng Russia. Karaniwang malapit din sa mga kalsadang mas kabisado ng Ukraine kaysa Russia ang mga natural na tawiran. Kaya madaling gumawa ng mga choke point at madaling mahulaan ang mga rutang dadaanan. Sabi ni Forbes, madalas napipilit ang gumawa ng impromptu na punton ang Russia para tumawid sa ilog. Isang mapanganib na gawain na naglalantad sa mga tropa ni Putin habang ginagawa at tumatawid. Idagdag pa rito ang mga bagong transformer ng Ukraine. Habang inuulanan ng atake, ang mga nagtatangkang magtayo o tumawid sa mga tulay. Maaring magpadala ang Ukraine ng ground robot sa kabila ng ilog para atakihin ang posisyon ng Russia. Ang kombinasyon ng opensiba at depensa ay gagawing halos imposible ang mga pangtawid sa ilog na mahirap na nga. Sinong nakakalam? Maaring magawa pa ng Ukraine na magkaroon ng pagkakataon na tumawid gamit ang sarili nilang mga tropa sa pamamagitan ng paggamit ng mga ground robot para itulak paatras ang mga puwersa ng Russia ng sapat para maabot ng mga tropa ng Ukraine ang mga okupado ng pampang. Muli, isa na namang posibleng senaryo ito mula sa mahusay na bagong estratehiya ng Ukraine. Kung alisin ang mga haka-haka, ipinapakita ng nagawa ng Ukraine sa Kinburn Spit ang patuloy na pag-usbong ng ground robot at patuloy itong gumagalaw sa hindi inaasahang direksyon. Lalong dumami ang paggamit ng Ukraine ng mga robot noong 2026. Ayon sa Business Insider, ang paggamit ng robot ay tumaas ng 122% sa unang kalahati ng taon. Noong Hunyo, naitala ng Ukraine ang record na mahigit 16,000 at 500 na misyon ng ground robot sa isang buwan lamang. Karamihan sa mga iyon ay hindi naging kasing malikaing gaya ng insidente sa Kinburn Spit. Pero hindi yon mahalaga. Nais ng Ukraine na ang mga robot nito ang magsagawa ng 100% ng mga supply mission sa hinaharap ayon sa outlet. Pero ngayon, nagsisimula na nating makita ang potensyal ng mga robot na ito sa pag-atake. Ipinakita ng Kinburn Spit ang potensyal. Ganon din ang mga ground robot na ginamit sa dalawang baryong na banggit. Nung Hunyo, iniulap ng United 24 Media na nalinis ng Ukraine ang buong Novoplatonivka gamit ang ground robot. Posibleng gamitin sila para sakupin ang mga posisyon ng Russia sa Crimea at iba pang lugar. Mananatili na ang mga robot na yun lang natin nakikita na ginagamit ang Sea Drone bilang panlaban sa lupa dahil sa versatility ng ground robot ng Ukraine. May isa pa kaming punto na gustong iparating at talinohan. Ito ang sentro ng depensa ng Ukraine laban sa pananakop ng Russia. Ang transformer sa Kinburn Spit ay magandang halimbawa ng mga sundalo ng Ukraine na may kakaibang ideya na di maiisip sa iba. Nakita natin ang talino ng Ukraine sa kanilang mga drone na kayang umatake ng libu-libong kilometro sa loob ng Russia. Nagawa ng Ukraine gumawa ng sariling cruise missile at laging nakakaisip ng mga taktika at estratehiya na nalalampasan ng kalamangan ng Russia sa tao at kagamitan. Ang talinong ito ang nagbago sa Ukraine mula sa pagiging tumatanggap lang ng tulong-tuno sa pagiging mahalagang katuwang sa seguridad ng Europa. Ang Ukraine ay innovator. Ipinakita nito ang husay sa pag-angkop ng mga teknolohiyang sibilyan para maging mga nakamamatay na sandata. Ang nagyari sa Kinburn Spit ay isang halimbawa lang. Nasa Ukraine na ang mga transformer at nabuo na ang balangkas para sa paggamit nila. Hintayin na lang natin kung anong susunod na matalinong ideya ng mga sundalo ng Ukraine. Ipinapakita nila sa Russia na ang panalo sa digmaan
ay hindi lang sa dami ng tao at bakal. Tungkol ito sa mga ideya, talino at pagiging malikhain. Hindi tumitigil ang Ukraina sa pag-iisip ng mga bagong paraan para pigilan ang Rusya. Ngayon, isang hakbang pa itong mas malapit sa paglika ng uri ng digmaang puro makina ang lalaban. Hindi kami makapaniwala sa mga nangyayari sa tubig sa paligid ng Crimea ngayon. Matinding tinatamaan ang mga barko ng Russian Shadow Fleet na sinasabing hindi umiiral. Paulit-ulit na umatake ang Ukraine. Ito ang pinakamalaking drone strike sa kasaysayan ng hukbong dagat. Isang mabagsik na kampanya ng paglubog ng mga barko. Nawawala na lang bigla ang mga barkong supply at mga tanker ng gasolina ng Rusya. Naglalaho dahil sa apoy at usok. At ang maganda, walang nagawa si Putin para pigilan ito habang araw-araw ay papalapit ang Ukraine sa paglaya ng Crimea. Paano natin alam na wala nang magagawa si Putin? Kasi pinapatunayan ng mga resulta ng Ukraine yon. Isang linggo ng pagkawasak ang nagpakita ng malaking pagbabago sa estratehiyang pandagat ng Ukraine. Nagsisimula tayo sa Hulyo 7. Diyan lumabas ang balitang nag-atake ang Ukraine na nagbunga ng malawakang resulta. Spoiler alert, ito ang pinakamaliit sa 5 araw ng pag-atake. 8 sa mga fuel tanker ng Russia sa Dagat Azov ay tinamaan ng mga drone ng Ukraine kasama ang isang ferry na ginagamit para maghatid ng mga supply sa Crimea at isang dry cargo ship na may parehong gawain. Umalis na sa lugar ang Shadow Fleet ayon kay Robert Brovdi, kumander ng puwersa ng mga sistemang walang tripulante ng Ukraine. Sa Telegram, dagdag pa niya, patuloy ang labanan sa supply ng gasolina para sa Crimea sa dagat ng Azov. Iyan ang pahiwatig kung bakit ito ginagawa ng Ukraine. Ang layunin ay ang pagbubukod sa Crimean Peninsula. Dahil sarado na ang mga rutang panlupa, nakatuon na ngayon ang Ukraine sa transportasyong pandagat. Kung hiwalay na pag-atake lang ito, malaki pa rin ito para sa Ukraine. Hindi lang ito palalalain ang krisis sa gasolina sa Crimea na umabot na sa puntong pati mga sundalong Ruso ay sinasabihan na ngayon na maaari lang nilang paandarin ang kanilang mga sasakyan kung sila ay pupunta sa isang misyon sa labanan. Pero ang pag-ataking ito ay nagpadala ng mensahe. Kaya nung mga drone ng Ukraine abutin ang dagat ng Azov at umatake malapit sa tulay ng Kerch. Iyon lang ang tanging daan palabas ng Crimea para sa daan-daang libong mananakop na Ruso. May iba pang inihanda ang Ukraine. Mas marami pa. Parang sa lamangkero, pinapawala ng Ukraine ang mga barko ng Russian Shadow Fleet sa dagat ng Azov. Noong Hulyo 8, may bagong ulat na dumating. Siyam na tanker ang tinamaan sa dagat ng Azov ayon kay Brovdi na nagdala sa kabuuang bilang ng mga tanker na tinamaan ng Ukraine sa 17 sa loob ng 2 araw. Handa ka na bang makita ang susunod na Shadow Showdown? Tanong ni Brovdi sa mapanuyang post sa Telegram bilang pagmarka sa araw ng mga pag-atake. Handa ka na ba? Nakikikita na ito ni Putin. Napipilitan siyang panuorin habang nasusunog ang mga tanker ng gasolina at tila lubos na walang magawa ang kanyang mga depensa sa himpapawid sa Crimea. May estratehiya ang Ukraine na pahinain ang lohistika ng Rusya sa Crimea. Mabilis nagiging malanaw na simula pa lang ang mga drone attack sa mga truck ng gasolina. Ngayon, pati mga tanker kasama na. Maaring umaasa ang Rusya na magkakaroon sila ng pahinga sa puntong ito. Kung ganun man, hindi bibigyan ng Ukraine ng kahit anong pahinga. Noong Hulyo 9, iniulat ng New Voice of Ukraine ang panibagong pag-atake ng Ukraine sa gabi. Ang target na yon ay 12 oil tanker ng Shadow Fleet ng Russia kasama ang dry cargo ship at tugboat. Sa totoo lang, nawawala na kami sa bilang sa puntong ito. Dagdag pa sa problema ng langis ng Rusya, inatake rin ng Ukraine na yung gabi ang Yug-Rosy Oil Terminal sa Bataysk na nasa Rostov Oblast ng Rusya. Bahagi ng supply chain ng pag-export ng fuel ng Rusya ang terminal. Nagbibigay rin ito ng fuel sa mga mananakop na Ruso na kumikilos sa katimugang bahagi ng Ukraine. Hindi lang mga barko ng Shadow Fleet ang target ng Ukraine. Sinisira rin nito ang pinagmumulan ng fuel ng Rusya. May darating pang maraming barko. Noong Hulyo 10, nagdulot ito ng serye ng pag-atake na sumira sa mga barko ng Shadow Fleet na hindi naman dapat umiiral. Noong Hulyo 10, lumala muli ang sitwasyon. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang 13 barko ng Shadow Fleet. Dagdag pa, pumunta rin ang mga drone sa mainland ng Crimea. Pinatay nila ang 5 electrical substation na kailangan ng Russia para mapanatili ang daloy ng kuryente sa buong peninsula. Bawat substation na nawawala ay nagdudulot ng blackout at paglihis ng kuryente. Pinakamahalaga rito ang mga barko. 10 oil tanker, isang ferry, isang bulk carrier. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga iyon, kabilang ang isang marine tugboat. Malinaw na sa puntong ito, ang Ukraine ay nagplano ng maraming antas at matalinong koordinadong pag-atake. Ang dagat ng Azov ay naging death zone para sa sinumang barkong maglayag dito. Sa parehong 24 na oras ng mga pag-atake sa Azov noong Hulyo 10, tinamaan din ng mga drone ng Ukraine ang 1,600, 6 na pang ibang target ng kalaban.
at napatay ang 426 na sundalo. Bahagi ito ng kampanya na tinatarget ang mga kalsada, tulay at highway papuntang Crimea. Isang kampanya na pumilit sa Russia na bawasan ng 71% ang militar na kargamento sa lupa. Ayon kay Brovdi, litong-lito at naguguluhan, tiyak na umaasa o nagmamakaawa ang mga mananakop ng Russia na tumigil na ang matinding pag-atake. Hindi ito tumigil. May itinatagong sandata pa ang Ukraine. Noong ika-11 ng Hulyo, isa pang serye ng mga pag-atake sa gabi ang tumama sa 21 Russian oil tankers sa reyon ng dagat ng Azov. May 2 dry cargo vessels, 4 na tugboat, at isang espesyalisadong barko. Sa pansin-pansing nabawasan ang shadow tanker fleet nila. Sinabi ni Brovdi nang may pangungutya sa kanyang ulat sa Telegram. Ibig naming sabihin, syempre naman, 12 ng barko ang tinatamaan ng mga drone. Nabunyag at nasusunog na ang mga sasakyang dagat na palihim na nagtatago. Ang sunog noong Hulyo, 11 ang pinakamalaking operasyong pandron sa dagat na naisagawa ng Ukraine. Ulat ng United 24 Media. Bilang dagdag na bonus, magiliw ding pinatamaan ng Ukraine ang 53 iba pang target militar sa buong Crimea. 21 tanker at ilang barko ng Shadow Fleet ang nasunog sa dagat ng Azov. Nahanap na ng Ukraine ang switch na pampatay sa Crimea at kapipitik lang nila sa switch na yon. Paano pa ba ito lalala? Baka iniisip ng mga kasama ni Putin sa Kremlin habang pinapanood ang pagkalat ng apoy sa mga barko ng Shadow Fleet. Sumagot ang Ukraine noong Hulyo 12. Tama, isa na namang gabing inatake ang Shadow Fleet. Sa pagkakataong ito, mas kaunti ang bilang kumpara noong ika-7 ng Hulyo. Ayon sa Kiev Independent, 14 lang na barko ng Shadow Fleet ang lumubog, 10 oil tanker at 4 na ferry. Ayon kay Brovdi, tinapos ng mga pag-ataking ito ang isang linggo kung kailan bawat 112 minuto ay may tinatamaan ang Ukraine na barkong Ruso sa dagat ng Azov. Masasabi natin na sa wakas ay makahihinga na ang Russia. Malamang na mali tayo tungkol doon. Sinulat namin ang script noong Hulyo 13 at handa kaming tumayan ng malaking pera na magkakaroon pa ng mas maraming ulat ng mga pag-atake bukas at sa susunod na araw at sa mga susunod pa. Ito ay tuloy-tuloy na kampanya para ihiwalay ang Crimea at wasakin ang Shadow Fleet. At hindi lang natin kailangang umasa sa salita ng Ukraine tungkol sa nangyayari. May ebidensya pa bukod sa sinabi ni Brovdi sa Telegram, pati mga satellite ng NASA sumusubaybay sa mga aktibong sunog at mga hotspot. May mga sunog na naitala sa dagat ng Azov kamakailan. Alam natin ang mga sunog na yon. Nasusunog ang mga barko ng Shadow Fleet na tinamaan ng drone. Malaking issue sa mundo kapag isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Pero nitong Hulyo, mas matindi ang drone strike ng Ukraine kaysa sa nagawa ng Iran. Ang Kerch Strait ay naging bawal ng daanan ng mga barkong Ruso. Ang Shadow Fleet ay nababawasan na. Lahat ng barkong tinatarget ng Ukraine ay nasa mga lokasyong may kaugnayan sa estratehiya nitong ihiwalay ang Crimea. Ang dagat ng Azov ay konektado sa dagat itim sa Kerch Strait, kung saan ang tulay na nabanggit natin kanina. Ang mga barkong tinatamaan ng Ukraine ay nagdadala ng langis, butil at supply sa pamamagitan ng Kerch Strait papuntang dagat itim at pagkatapos ay papunta sa Crimea o sa pangunahing lupain ng Ukraine o kabaliktaran. Dumaan sa dagat ng Azov ang mga barko papuntang pandaigdigang tubig. Ang ginagagawa ng Ukraine dito ay nagtatatag ng blockade, katulad ng sakipot ng Hormuz. Pero mas delikado at mas mapanganib ito. May epekto ang blockade na yon. Napilitang gumawa ng hindi gustong hakbang ang Rusya. Bago namin ibunyag ang hakbang, paalala, pinapanood mo ang military show. Marami pa kaming ganitong video, kaya mag-subscribe kung may natutunan ka. Kaya, ang malaking hakbang. Napilitang itigil ng Rusya ang pagpapadala sa Don Azov Channel na nag-uugnay sa Ilog Don at Dagat Azov. Masama yan para sa Rusya. Isa ang bansa sa pinakamalaking exporter ng butil sa mundo at isang kapat ng produkto nila ay sa channel na ito dumadaan. Inanunsyo ng FSB ng Rusya na wala nang tatanggapin na kahilingan para makadaan sa Kerch Strait simula alas 6 ng gabi ayon sa lokal na oras sa Hulyo 10. Walang palatandaan kung kailan alisin ang paghinto sa pagdaan ng mga barko. Siguro mangyayari lang ito kapag di na sinisira ng mga drone ng Ukraine ang mga barko ng Shadow Fleet sa dagat ng Azov. Mukhang maliit ang tsansa na mangyari yon sa lalong madaling panahon. Mas marami pang barko ng Shadow Fleet ang masusunog. 3 bagay ang ipinapakita ng kampanya ng Ukraine sa dagat ng Azov. At lahat ay hindi maganda para sa Russia na wala namang magawa, kundi manuod, habang lalong nasisira at lumulubog ang mga barko ng Shadow Fleet nito. Una, nabanggit na natin ito. Parang wala talagang magawa ang Russia sa ginagawa ng Ukraine. Malinaw na hindi pa isa-isang pag-atake ang ginagawa ng Ukraine laban sa Shadow Fleet. Isa itong koordinado at ilang araw na kampanya na tila layong burahin ng Shadow Fleet mula sa dagat ng Azov. Ang mga drone ng Ukraine ay galing sa iba't ibang direksyon
Senyales na may air superiority na sila sa dagat ng Azov. Klaro ring, hindi ginagamit ng Rusya ang barkong militar para samahan ang mga barko ng Shadow Fleet sa daang tubig na ito. Maaring naglalaman ang mga barkong iyon ng mga air defense na kailangan para pabagsakin ang mga drone ng Ukraine. Pero malinaw na wala sila roon. Malamang may kaugnayan ito sa pagkasira ng Ukraine nang hindi bababa sa isang katlo ng Black Sea Fleet na sanay magpoprotekta. Ipinapakita pa ang ibang aspeto ng estratehiya ng Ukraine. Una, ang mga barkong pandigma, sumunod ang Shadow Fleet tankers. At para dagdagan pa ang lahat ng yon, mukhang walang early warning aircraft ang Rusya na lumilipad sa ibabaw ng dagat ng Azov o ng Kerch Strait. Walang palatandaan na nilalabanan ng Rusya ang mga drone ng Ukraine sa anumang makabuluhang paraan. Ipinapakita nito ang kakulangan ng early warning system para abisuhan ang air defense ng Rusya sa baybaying reyon ng dagat ng Azov sa paparating na drone attack. Lubos na walang kakayahan ng Rusya. Napigilan ang Ukraine sa ginagawa nito. Pinapatunayan niyan ang isang linggong sunod-sunod na pag-atake araw-araw. Ipinakita dito ang kahinaan ng hukbong dagat ng Rusya sa mga katubigan sa paligid ng Crimea. Kahit na mapataranta nito si Putin at ang mga tao niya. May pangalawang aspeto sa lahat ng ito na nagpapakita ng ganap na pagbabago sa paraan ng paglapit ng Ukraine sa kampanyang pandagat nito laban sa Rusya. May nagbado na. Nagbaba na ang kampanya na dating nakatuon sa mga barkong pandigma para sa sinumang nakatutok. Natural na pag-unlad ito na dapat inasahan na ng Rusya. Nabanggit na natin ang malaking tagumpay ng Ukraine laban sa Black Sea Fleet. Hindi na mapapalitan ang mga barkong pandigma na naalis na ng Ukraine sa serbisyo. Sinigurado na yon ng Turkiya. Hinarang nito ang pagdaan ng mga barkong pandigma sa Bosphorus at Dardanelles Straits na kapwa papasok sa Black Sea at kontrolado ng Turkey sa ilalim ng Montreux Convention. Sa bawat pagkawala ng barko ng Black Sea Fleet ng Rusya, nababawasan ang lakas pandagat ni Putin na kailangan sa pagpapakita ng kapangyarihan sa Crimea. Ang resulta ng lahat ng ito ay naging halos walang silbi ang Black Sea Fleet para sa karamihan ng mga layunin na dapat nitong gampanan. Nakikita natin ito sa kakulangan ng mga eskortang militar para sa mga barko ng Shadow Fleet na nabanggit natin. Noong Hunyo 26, iniulat ng UA.News na hindi lang nabibigo ang fleet na mag-escort ng mga barko. Sa madaling salita, tuluyan na itong nawala sa radar. Walang na-detect na barkong pandigma ng Rusya sa Black Sea o dagat ng Azov sa oras ng ulap. Hindi ito dahil may bagong camouflage ang Rusya na kayang itago ang mga barko sa radar. Wala talaga ron ang mga barko. Takot ang Rusya gamitin ang mga barkong pandigma sa dagat na dapat nilang kontrolin dahil alam nilang laging nakaabang ang drone at misil ng Ukraine. Alam ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang laki ng kabiguan ng Rusya. Nawala na sa Rusya ang dagat itim. Ayon kay Zelensky noong Hulyo 5. Sa panahong ito rin, nagsimula ang drone attacks ng Ukraine sa mga barko ng Shadow Fleet na 12-12 ng beses tinamaan sa dagat ng Azov. Nag-iba na ang kampanya ng Ukraine sa katubigan sa paligid ng Crimea. Wala nang hadlang ang Black Sea Fleet. Kaya naituon ng Ukraine ang mga drone sa mga barko ng Shadow Fleet na walang bantay. Maaring tugon din ang pagbabagong yon sa ginagawa ng Russia sa dagat ng Azov bago pa ang pag-atake ng Ukraine. Iniulat ng Kyiv Post ayon sa Starboard Maritime Intelligence na 55% ang ibinaba ng mga barkong gumagamit ng aktibong automatic identification system sa dagat ng Azov mula Hunyo 30 hanggang Hulyo 11. Pinapapahintulutan ng sistemang yon na matukoy ng lahat ng panig ang mga barko. Pinapatay ito ng mga barko ng Shadow Fleet para hindi sila masubaybayan. Ginagawang kanlungan ng Russia ang dagat ng Azov para sa kanilang Shadow Fleet. Pinatigil na yon ng Ukraine. Sa paggawa nito, ipinakita nito sa atin ang ikatlong bagay na sinasabi ng kampanya ng Ukraine sa dagat ng Azov. Pinaigting na ang kampanya para ihiwalay ang Crimea. Sinimulan na ang bagong yugto ng pagputol sa mga ruta ng supply ng Russia. Ilang buwan na nating nakikitang isinasagawa ang estratehiyang ito ng paghihiwalay na nagsimula sa mga kalsada, tulay at sasakyang ginagamit ng Russia para magdala ng gasolina at supply papasok ng Crimea. Ang R280 at 80 highway ay nag-uugnay sa Russia, sinakop na timog Ukraine at Crimea. Naging target na mula pa Abril habang ang mga mid-strike drone ng Ukraine ay nag-iwan ng marka sa pamamagitan ng daan-daang sinunog na labi ng mga supply vehicle sa buong kalsada. Mula nun, ilang beses nang inatake ng Ukraine ang mga tulay sa sinakop na teritoryo na daan ng supply ng Russia sa gasolina at iba pang kailangan ng Crimea. Nagkaroon ng matinding kakulangan sa gasolina sa buong peninsula, kaya napipilit ang pumila ng ilang oras ang mga tao para lang sa kaunting rasyong gasolina. May mga pag-atake rin sa Crimea, tulad ng sa mga power substation na nabanggit kanina. Layunin ay gawing impyerno ang buhay sa Crimea para sa mga mananakop ng Russia nang hindi direktang inaatake ang mga mananakop na yon
at gumagawa ng krimeng pandigma. Gusto ng Ukraine na umalis ang mga mananakop na yon. Lumisan palabas ng Crimea sa Kerch Bridge na sadyang hindi sidira ng Ukraine. Ito ay malaking dagok sa mga pahayag ni Putin na siya ang dakilang tagapagtanggol ng Russia. Nagdulot ng kakulangan sa gasolina sa peninsula ang mga pag-atake ng Ukraine sa lupa. Ngayon, inaatake na ng Ukraine ang mga tanker ng gasolina at langis ng Shadow Fleet na papunta sana sa Crimea para maibsan ang krisis. Tandaan, nangyayari ito habang tuloy ang kampanya ng Ukraine sa pag-atake sa mga refinery ng langis ng Russia. Ayon sa RBC Ukraine, hanggang 40% ng kapasidad ng pagpino ng langis ng Russia ay nagsara na nagdudulot ng krisis sa gasolina na kumalat sa buong mainland ng Russia at kasalukuyang nakaapekto sa humigit kumulang 50 milyong tao. Hindi maipapahayag ng sapat kung gaano ito nakakahiya para kay Putin. Ipinuwesto niya ang Crimea bilang Russian Riviera, pangunaning destinasyon ng turista sa buong Russia at simbolo ng kapangyarihang di umano'y hawak ng Russia sa Ukraine. Pero ang Riviera na yon ay naging isang larangan ng digmaan. Ang mga turistang pupunta sa Crimea ay makakaranas ng kakulangan sa gasolina, makakaranas ng palagyang pagkawala ng kuryente mula sa baybayin. Tanaw pa rin ang mga nasusunog na barko sa dagat ng Azov. Maririnig nila ang tuloy-tuloy na sirena ng air raid at matatakot sa mga pagsabog tuwing gabi. Habang mas marami pang drone ng Ukraine ang lumalapag sa peninsula na di na kayang ipagtanggol ni Putin. Ito ay isang klasikong blockade na isinagawa sa isang bagong paraan. Hindi kailangan ng Ukraine ng mga barkong pandigma sa katubigan o mga checkpoint sa lupa para pigilan ang lohistika ng Russia na nagsusupply sa Crimea. Kailangan lang nito ng mga drone. Daan-daan sa mga ito. Inatake ang lahat ng bumubuhay sa Crimea. At sa pamamagitan ng napakagaling na estratehiyang ito, nagawang posible ng Ukraine ang imposible, ang pagpapalaya sa Crimea na hindi inakalang mangyayari noong 2014 nang ilegal na angkinin ng Rusya ang peninsula. Isinasagawa ito ngayon. Ngayon, haharap ang Rusya sa ilang kritikal na buwang darating. Habang hinihiwalay ang Crimea, may mga paghahandaan na ginagawa sa timog ng Ukraine, lalo na sa mga nasakop na rehiyon ng Kherson at Zaporizhia. Ulat ng UNN, dapat palayain ng Ukraine ang mga rehiyong iyon para makapagsagawa ito ng malakihang operasyong amphibious para mabawi ang Crimea. Nakakatulong dito ang estratehiya ng pagbubukod. Sa ngayon, mayroong 125,000 sundalo sa timog na pangkat militar ng Rusya. Kailangan nila ng gasolina, bala at kagamitan. Ang mga rutang logistical na target ng Ukraine ang nagdadala ng mahahalagang bagay na yon. Ang 125,000 sundalo ay nawawala ng supply gaya ng mga mananakop sa Crimea. Unti-unting bumabagsak ang bawat domino at kapag natapos na ng Ukraine ang kanilang gawain, magiging perpekto ang kondisyon para sa paglaya ng Crimea na di inaasahan ng kahit sino. Hindi pa tapos ang laro kahit nasusunog ang 12-12 ng barko ng Shadow Fleet sa dagat ng Azov. Isa lang itong hakbang sa kampanyang hindi mapipigilan ni Putin. Habang nagpapatuloy ang kampanya, may 1.5 milyong mananakop na Ruso sa Crimea ang nakararanas ng sukdulang pagsisisi. Hindi dapat sila lumipat dun. Ipinakita lang ng Ukraine sa kanila kung bakit at ilang buwan na nila itong ipinapakita. Mga 1 buwan bago sirain ang Shadow Fleet sa dagat ng Azov, sinira ng Ukraine ang pinakamahalagang tulay ng supply network ng Russia sa Crimea. Malalaman mo ang nangyari sa panonood ng video namin. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa military show at sa pagsubaybay namin sa kapahamakan ni Putin sa Crimea. Maraming salamat ulit sa panonood.